Kasosyo ko ang tito ko sa wholesale ng seafood. Kumita ng 2.85 milyon bawat taon. Hati sa kita sa pagtatapos ng taon. 120,000 piso lang ang binigay niya sa akin. Ang pwesto ay akin. Ako ang naglabas ng puhunan. 120,000 ay hindi kaunti para sa pagtulong mo. Hindi ako umimik. Isinilid ko sa bulsa ang hati na mas mababa pa sa 1/4 ng kanyang ibinigay. Sige, susundin kita. Akala niya tanga ako. Napatuloy akong magiging murang manggagawa para sa kanya. Hindi niya alam na ginamit ko ang perang iyon para makuha ang malaking cold storage sa tapat. Nakita ko ang biglang pamumutla ng kanyang mukha. Ibaba ko ang roll-up door. Tito, simula ngayon magkanya-kanya na tayo. Nabalitaan kong buong gabi siyang nakaupo sa pwesto ng gabing iyon. Sinira pati ang calculator. Ang kita ni Ahay sa isang taon. 2,850,000. Isang taon, 365 araw. Nagpalitan kami sa pagbabantay sa mga dagat-dagatan buong gabi. Halos hindi kami tumigil. Kabuang benta, mahigit 5 milyon. Netong kita, kulang na lang ng ilang libo para maging 2.9 milyon. 2.85 milyon ang halaga. Ang pwesto ay akin. Ako ang naglabas ng puhunan. Ang koneksyon sa malalaking hotel ay ako rin ang naghanap. Ikaw ay nagtrabaho lamang. Tinitignan niya ako at nagpatuloy sa pagsasalita. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Maghanap ng manggagawa sa labas para sa pag-aayos ng mga produkto. Pinakamataas na ang 10,000 kada buwan. Kailangan ko pa siyang pakainin, padatnan at bigyan ng social insurance. Ang 120,000 na ito ay hindi maliit na kita mo na. Pinag-isipan ko na ito ng napakaraming beses. Bawat pagbili ng produkto, pagkawala at paniningil ay ako ang humawak. Ang mga sirang makina para sa pagpapalamig na yon. Hindi bababa sa 30,000 piso ang nagastos ko sa pagpapaayos nito sa isang taon. Tama siya. Ang pwesto at puhunan ay kanya. Ngunit sa 2.73 milyon na yon, ilan doon ang ipinagpalit ko ng pagkabuta at buhay. Hindi niya ito kinikilala. Sinabi kong susundin ko ang iyong payo. Ahay, huwag kang mag-isip ng malalim. Sa unang araw ng buwan, darating ang mga dekalidad na malalaking alimango sa daungan. Maganda ang presyo, pumunta ka agad sa daungan. Hindi ako umuwi. May dala akong 120,000 piso. Natatakot ako na tanungin ako ng nanay ko kung magkano ang kinita ko mayong taon kasama ang tito ko. At kung paano ito nahati. Hindi ko masasagot. 328 pesos kada araw. Noong nagsisimula pa lang ang ating pagtutulungan. Sinabi niya sa akin, Ahay, tayo na magkatito at pamangkin ang magkasama. Hahatiin natin ang tubo ng pantay. Kung mayroon ang tito, mayroon ka rin. Bago matapos ang taon, sinabi niyang pantay ang ating tubo. Pagkatapos ng taon, sinabi niyang nagtrabaho ka lamang. Matagal kong tinitigan ang numerong iyon. Ito ang halaga ng isang taong pagpapagod ko ng buong lakas. Hindi ba't sinabi niyang kanya ang pwesto? Kung gayon, gagawa ako ng sarili kong pwesto. Tumawag ako sa namamahala sa pagbebenta ng espasyo sa palengke. Ang 500 square meter na first-class cold storage sa tapat. Ang paunang upa kasama ang deposito ay pinakamababa na 120,000. Matagal ko nang nakilala ang mga maliliit na negosyante sa ilalim. Pinakamabilis na makakapirma ng kontrata sa loob ng 3 araw. Makakapagbukas ako ng pwesto bago matapos ang taon. Noong gabing iyon, inilapag ko ang pera sa mesa ng namamahala sa pagbebenta. Pinirmahan ang kontrata magdamag. Nang mahawakan ko na ang susi ng cold storage. Alam kong ang buhay ko ay hindi na nasa kamay ng iba. 4:00 ng madaling araw, unang araw ng bagong taon. Malamig ang hangin sa pantalan. Dumating ako 2 oras na mas maaga kaysa karaniwan. Pagdaong pa lang ng bangka. Sinalubong ko agad. Laozang, ang batch na ito ng malalaking lobster, lahat sa akin. Bayad kontra. Nagulat ang kapitan ng bangka. Ahay, hindi ba't nakipag-ugnayan na sa iyo ang iyong tiyuhin noon pa? Naglabas ako ng tumpok ng pera. Mag-isa na akong gumagawa ngayon. Mas mataas ng 5% ang presyo. Ako na ang bahala sa inspeksyon at paglipat. Hindi ka na maghihintay kahit 1 minuto. Tiningnan ako ng kapitan ng bangka. Ilang segundo siyang nanahimik. Sa wakas ay tumango siya. Nang makarating ang tiyuhin sa pantalan. Ang batch na ito ng pinakamagagandang malalaking lobster. Lahat ay nailagay na sa aking refrigerated truck. Nakatayo siya sa walang laman na pantalan. Namumutla ang kanyang mukha. Ahay, ano ang ibig mong sabihin? Isinara ko ang pinto ng sasakyan. Tito, hindi ba't sinabi mo na? Bawat isa ay dapat umasa sa sarili nilang kakayahan. Sa unang araw ng negosyo, swerte dapat. Kailangan kong makuha ang unang magandang simula. Habang pinaandar ang sasakyan, papalayo ng papalayo ang anyo ni Tito sa rearview mirror. Alam ko. Talagang nagkagalit na kami ng tuluyan ni Tito.
Ang mga malalaking lobster ay dinala pabalik sa cold storage. Pinagsunod-sunod ko ito buong gabi. Napakahusay ng kalidad ng mga ito. Bawat isa ay mahigit 1,5 kg. Buo ang mga panga ng hipon. Kumpleto ang mga balbas. Napakalaki, inayos ko ayon sa iba't ibang laki at inilagay sa mga kahon. Bawat isa ay pinapanatiling sariwa sa tubig na may yelo, napakalaki. Tinitiyak ang zero mortality rate. 5:00 ng madaling araw. Nagpadala ako ng mensahe sa grupo ng mga maliliit na negosyante sa palengke. Hindi lumipas ang kalahating oras. 5 tao na ang nagtipon sa labas ng cold storage. Sila ang mga koneksyon na nakuha ko sa loob ng 1 taon. Sino mang nahihirapan sa kanilang bahay. Tinulungan ko silang lutasin. Malinaw na natatandaan ko ang mga utang na loob na ito. Pagkatapos suriin ng mga maliliit na negosyante ang mga paninda, nag-order na sila. Diretso akong nagbenta sa presyo ng palengke. Walang dagdag na presyo, walang bawiin. 2 oras. Nabasura ang buong batch ng malalaking lobster. Kumita ng 43,000. Unang bahagi ng pondo ang bumalik. Ang cold storage ng Hygie Seafood ay opisyal nang nagbukas. 10:00 ng umaga. Tumawag ang aking tito, hindi ko sinagot. Kasunod nito, nagsimula nang kumalat ang balita sa palengke. Nagalit si Ahay sa kanyang tito. Nagbukas siya ng sariling tindahan. Nagdeklara ang kanyang tito, sino mang makikipagnegosyo kay Ahay. Huwag nang umasang makakuha pa ng paninda mula sa kanya. Masungitan ng tito. Paano pa sila makakakuha ng paninda sa palengke na ito? Simula tanghali. Sunod-sunod na tumatawag ang mga maliliit na negosyante para bawiin ang kanilang mga order. Nahihirapan silang magsalita. Sabi nila may mga problema sa bahay. Sa ngayon ay hindi na sila bibili. Naintindihan ko kung ano ang nangyayari. Hindi na ako marami pang sinabi. Pambayad ay ibinalik ng buo. 3:00 ng hapon. Kasama ni Tito ang ilang may-ari ng mga lumang stall sa palengke. Hinarangan nila ang pinto ng aking cold storage. Tinuro niya ang aking ilong at sinabing isa akong walang utang na loob. Sinabi niyang inilabas niya ako sa probinsya. Tinuruan niya akong magnegosyo. Ngunit ako ay tumalikod sa kabutihan niya. Dumarami ang mga nanonood. Nagkukwento lang. Hindi ko siya kinontra tungkol sa 120,000. Kalmado ko lang siyang tinanong kung ano ang kailangan niya. Natahimik si Tito. Sa huli ay masama ang kanyang sinabi, ang mga kapitan ng bangka sa palengke. Ang mga malalaking kliyente ay walang nangahas na makipagnegosyo sa akin. Hinayaan mo akong magsara. Umalis siya. Sumunod din ang mga boss. Unti-unting kumalat ang mga tao. Patuloy na naririnig ang mga bulong-bulungan. Nakatayo ako sa harap ng cold storage. Pinapanood ang kanilang mga likuran. Walang emosyon. Ang palengke na ito. Sa 1 taon ng hirap at pagbaba. Kung kailan dumarating ang bawat barko. Kung anong mga produkto ang kailangan ng bawat maliliit na nagbebenta. Alam ko higit kaninuman. Iniisip ng tiyuhin na hawak niya ang aking buhay. Hindi niya alam na ang tunay na relasyon ay nabubuo sa pamamagitan ng puso. Hindi ito pinapanatili sa pamamagitan ng pananakot. Nang gabing iyon, isinabit ko ang aking karatula. Mayroon din itong 5 malalaking letra na nagsasabing hulasali ng mga produktong pandagat. Nakaharap sa pwesto ng aking tiyuhin. Nakakasilaw sa ilalim ng ilaw ng gabi. Nagsulat din ako ng anunsyo sa pasukan ng palengke. Naghahanap ng mga manggagawa sa pag-aayos ng mga produkto. Buwan ng sahod na 12,000. Kasama ang pagkain, tirahan, at 5 uri ng insurance. Kung maganda ang pagganap, magkakaroon ng dibidendo sa pagtatapos ng taon. Kinabukasan ng umaga. Isang binatang nagngangalang Xiaolin ang dumating upang mag-apply. Kakalabas lang niya sa kanyang bayan para magtrabaho. Sa kanyang mga mata, mayroong parehong pagnanais na taglay ko noon. Tiningnan ko ang kanyang mga kamay. Puno ng mga paltos. Siya ay kayang magtiis. Agad akong nagpasya at tinanggap siya. Sinabi ko sa kanya na magsimula siyang magtrabaho sa hapon. Matapos umalis si Xiaolin, nasa loob ako ng cold storage, iniisip ang mga imbak. Umalinggaw ang tunog ng air conditioner. Ang mga numero sa display ng temperatura ay nanatiling matatag sa -5 degrees Celsius. Nakatingin ako sa luma at gamit na pwesto sa tapat. Doon, ang mga ilaw ay maliwanag. Maraming tao ang nagdaraan. Mukhang maganda ang negosyo. Ngunit alam ko, hindi natatagal ang mga luma kong makinang nagpapalamig kung wala ako. Noong pinakamainit na tag-init kahapon, halos bumigay ang makinang numero 3. Ako ang nag-disassemble ng kompresor magdamag. At pinalitan ang mga piyesa para mailigtas ito. Hindi naiintindihan ng tiyo ko ang mga ito. Siya lang ang marunong magbilang. Kinuha ko ang cellphone ko. Binuklat ko ang contact list. May nakatago doon na mahigit 10 kontak ng mga daungan sa labas ng bayan, Guru Silangang Baybayin Master Wang Hilagang Baybayin.
Mga numero ng mga kapitan ng barko Fu Hilagang Baybayin Master Wang Silangang Baybayin. Gibot Hilagang Baybayin mga nakilala ko noong nagbiyahe ako nitong nakaraang taon Guro Hilagang Baybayin. Akala ng tiyo ko ay mapipigilan niya ako sa pamamagitan ng pagputol ng mga lokal na supplier. Hindi niya alam. Malaki ang dagat na ito. Hindi lang isa ang daungan. Lumubog na ang gabi sa labas ng cold storage. Ibaba ko ang roll-up door. Isasara ko ang kandado. Bukas ng madaling araw, 3:00. Magmamaneho ako papuntang Nangan Wharf na 200 kilometro ang layo. Mayroong isang kapitan ng bangka doon. Nangakong mag-ipon siya ng isang batch ng sariwang Epinephelus chlorostigma para sa akin. Sa ikatlong araw ng pagbubukas, dumating ang nanay ko. Nakakapit siya sa insulated container sa labas ng cold storage. Ang buhok niya ay mas namuti pa kaysa noong bagong taon. Nagtatala ako ng mga inventaryo kasama si Xiaolin. Noong nakita ko siya, halos mahulog ang ledger sa aking mga kamay. Hindi nagsalita ang nanay ko. Nilagay lang niya ang insulated container sa mesa. Nandoon ang paborito kong sabaw ng spare ribs. Tiningnan niya ang paligid. Nakikita ang 500 metro kwadrado na cold storage na ito. Nakikita ang sign na High-G Seafood na nakasabit sa dingding. Namula ang kanyang mga mata. Pinayagan ko si Xiaolin na umalis muna. Nagdala ako ng upuan para sa nanay ko. Naupo siya at natahimik ng matagal. Sa wakas ay nagtanong siya sa akin. Nagkasalungat ba talaga kayo ng tiyuhin mo? Tumango ako. Hindi ako nagpaliwanag. Napabuntong hininga ang nanay ko. Sabi niya kahapon ay pumunta ang tiyuhin ko sa bahay. Nagsumbong ito sa harap niya ng 2 oras. Sabi niya, hindi ako marunong tumupad sa utang na loob. Sabi niya, buong taon siyang naghirap na kasama ako. Sa huli, kinukuha ko raw ang negosyo niya. At kinukuha ko pa raw ang mga produkto niya. Sabi niya, pinipilit ko raw siyang mabangkarote. Sabi ng nanay ko, pinapunta ako ng tiyuhin mo para kausapin ka. Para daw ipamigay mo na ang cold storage. At bumalik ka para makipagtulungan ulit sa kanya. Nangako siyang dadagdagan niya ang iyong dibidendo. Bawat taon bibigyan ka ng 200,000. Pagkatapos kong marinig, hindi ako sumagot. Kinuha ko lang mula sa drawer ang isang folder. At ibinigay ko sa nanay ko. Nandito ang talaan ng trabaho ko sa buong taon. Bawat resibo ng pagbili. Bawat resibo ng pagpapagawa. Bawat talaan ng tawag para maningil. At ang mga talaan ng pagpapagawa ng 3 refrigerator. Minarkahan ko ng pula ang mga mahalagang detalye. Noong Hulyo ng nakaraang taon, nasira ang kompresor ng makina bilang 3. Nagpuyat ako ng 36 na oras para ayusin. Ang tiyuhin ko naman ay nagsusugal ng mahjong sa silid na may aircon. September. Isang restoran ang may utang na 150,000 para sa mga produkto. Tumakbo ako ng kalahating buwan para mabawi. Sinabi ng tiyuhin ko, trabaho ko naman yon. Nakarating ang mga produkto ng 2:00 ng madaling araw noong Nobyembre. Nagtanggal ako ng 3 tonelada ng lamang dagat mag-isa. Sumakit ang likod ko ng 1 buwan. Kinabukasan lang dumating ang tiyuhin ko para magkwenta. Tiningnan ng nanay ko ang mga resibo. Nagsimulang manginig ang kamay niya. Sinabi ko sa kanya, 365 araw sa 1 taon. Nagpapalitan kami ng tiyuhin ko. Pero sa totoo lang, 80% ng trabaho ay ako ang gumawa. Ang kabuang benta ay mahigit 5 milyon. Ang netong tubo ay 2.85 milyon. Binigyan ako ng tiyuhin ko ng 120,000. Sabi niya, nandito lang ako para tumulong. Napaiyak ang nanay ko. Isinara niya ang folder. Tumayo siya at walang sinabi. Lumingon siya at umalis. Alam ko kung saan siya pupunta. 4 ng hapon. May sigawan sa palengke. Hinaharangan ng nanay ko ang harap ng store ng uncle ko. Sa harap ng lahat, tinanong niya ito. Gaano karaming trabaho ang nagawa ni Ahay sa loob ng 1 taon? Paano nakuha ang 120,000 na yon? Natahimik ang uncle ko sa tanong. Hindi siya marunong magpasalamat. Ang stall ay ang aking kapital at akin ito. Bakit siya humihingi ng ganoon karami? Napatawa ng malamig ang nanay ko. Sinabi niya noong nagsimula ka ng stall. 5,000 ang hiniram ko sa iyo para sa puhunan. Naaalala mo pa ba ang utang na yon? Sumama si Ahay sa iyo ng 1 taon. Hindi mo man lang binigyan ng desenteng sahod. Sa pagtatapos ng taon, 120,000 lang ang binigay mo para sa kanya. Makatitindig ba ang iyong konsensya? Namumula ang mukha ng uncle ko. Gusto niyang sumagot pero hindi makapagsalita. Lumingon ang nanay ko para umalis. Habang dumadaan sa harap ng aking cold storage, huminto siya. Tiningnan niya ako. Sa kanyang mga mata, walang pagsisisi. Tanging pagmamalasakit at pagpapatibay. Sinabi niya ang 4 na salita, magtrabaho ka ng mabuti. Noong gabing iyon, si Xiaolin ay formal na nagsimula. Tinuruan ko siya kung paano inspeksyonin ang mga produkto. Paano pumili? Paano matukoy ang pagiging sariwa ng seafood?
Masugid siyang natuto. Habang nagsusulat ng mga tala, tinitingnan ko siya. Naalala ko ang sarili ko 1 taon na ang nakakaraan. Ganito rin ako noon. Inakala kong basta magiging masipag lang. Mapapansin ako ng aking tiyuhin ng totoo. Ngayon naintindihan ko na. Sa mundong ito, ang sariling tindahan lamang ang pinakamaasahan. 11:00 ng gabi. Ang tindahan ng aking tiyuhin sa tapat ay bukas pa rin. Sa pamamagitan ng salamin, nakita ko siyang nakaupo doon mag-isa. Nakatunganga sa libro ng mga account. Ang kanyang cooling machine ay gumagawa ng kakaibang ingay. Ang temperatura sa display ay tumatalbog. Malinaw na hindi matatag. Ibinawi ko ang aking tingin. Isinara ko ng mahigpit ang pinto ng cold storage. Mayroon pang isang batch ng mga kalakal na papasok bukas. Hindi pwedeng maantala ang pagbubukas. Sa ika-5 araw ng pagbubukas, naputol ang supply ko. 4 ng madaling araw. Pumunta ako sa pantalan para kunin ang mga produkto gaya ng dati. Ang bangka ni Mang Lazaro ay nakaangkla na. Ngunit umiling siya nang makita ako. Sinabi niya, "Ahay, pasensya na. Lahat ng supply ngayon ay nabili na ng tiyuhin mo. Ang presyo ay 20% mas mataas kaysa sa presyo sa pamilihan." Natigilan ako saglit. Lumingon ako para hanapin ang ibang mga kapitan ng bangka. Bilang resulta, matapos kong magtanong sa lahat, pare-pareho ang sagot ng lahat. Pinagsabihan ng tiyuhin ko ang 3 pang malalaking stall sa pamilihan upang bilhin ang lahat ng supply mula sa lokal na pantalan. 20% mas mataas kaysa sa presyo sa pamilihan. Iyon ay para pahirapan ako hanggang mamatay. Nakatayo ako sa walang lamang pantalan. Pinapanood ko ang mga bangka na puno ng lamang dagat na dinadala papalayo. Nakarating na sa dulo ang sigarilyo sa aking kamay. Bumalik ako sa cold storage. Naghihintay na si Xiaolin sa akin. Nakita niyang wala akong dala. Lumitaw ang pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi ko na pinansin. Hinayaan ko na lang siyang magpahinga muna. Habang ako ay nag-iisa sa opisina, binubuklat ang address book. Kung sarado ang lokal na supply, pupunta tayo sa ibang probinsya. Naalala ko 2 buwan na ang nakakaraan noong nagbiyahe ako. Sa bagong pantalan sa Timog, nakilala ko ang isang kapitan ng barko. Ang pangalan niya ay Chen, ang kanyang mga produkto noon ay hindi mabenta. Maganda ang kalidad 387, ngunit maliit ang sukat 388, ayaw bilhin ng mga lokal na wholesaler. Ngunit maliit ang sukat. Ayaw bilhin ng mga lokal na wholesaler. Tinulungan ko siyang suriin ang merkado. Pinayuhan ko siyang babaan ang presyo at ibenta sa pamamagitan ng mga channel ng pagkuha. Sa loob ng 3 araw, naubos ang kanyang inventaryo. Pag-alis ko, sinabi ni matandang Chen, "Ahay. Kung kailangan mo ng tulong sa hinaharap, sabihin mo lang." Tinawagan ko si matandang Chen. Matagal bago niya sinagot ang tawag. May pagkaantok ang boses ni matandang Chen. Diretso kong sinabi ang aking pakay. Tinatanong ko kung mayroon siyang mga produkto kamakailan. Lahat ay babayaran ko agad at lilinisin. Tumahimik si matandang Chen ng ilang segundo. Tinatanong niya kung may nangyari. Hindi ko itinago sa kanya. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pagharang ng aking tiyuhin sa mga supply. Pagkarinig ni matandang Chen, nagmura siya. Sinabi niyang ang ganitong uri ng ugali ay napakakapal. Pinapunta niya akong maghintay ng balita. Ibinitin niya ang telepono. Liwanag na ang araw. Hindi ako umuwi para matulog. Sa halip, nagmaneho ako diretsyo papunta sa pantalan sa Timog. Hindi ako huminto. Pagdating ko sa pantalan sa Timog, 10:00 na ng umaga. Naghihintay na si matandang Chen sa akin. Sa tabi niya ay may truck na may palamigan. Sa loob ng truck ay puno ng mga sariwang huling isda. Pinatingnan sa akin ni matandang Chen ang mga produkto. Ang mga produktong ito ay sariwang dumating sa pantalan, dongsingban at mga alimango sa ilog. Bagaman hindi sila ang pinakamataas na uri ng laki. Napakasariwa nila. Ang hasang ay kulay matingkad na pula pa. Malakas ang mga paa ng alimango. Agad akong nagpasya na bilhin lahat. Ang 180,000 na bayarin ay agad na na-transfer. Nakita ni matandang Chen ang text message ng pagpasok ng pera. Tinapik niya ang aking balikat. Sinabi niya, "Ahay. Matapang ka, batang lalaki. Ang iyong tiyuhin. Ang ganitong uri ng tao ay masama ang kapalaran kung huli na ang pagbibigay. Mula ngayon, ang mga produkto ko rito ay ikaw ang unang pipili." Nakausap ko si matandang Chen ng matagal. Sinabi niya na ang pantalan sa Timog ay kakaunti pa lamang ang nagagamit. Maraming lokal na wholesaler ang hindi pa nakakaalam ng linya na ito. Ang supply dito ay matatag. Mas mababa ng 10% ang presyo kaysa sa hilaga. At ang mga kapitan ng barko ay pawang mga totoong tao. Hindi sila gumagawa ng mga peke. Nagkaroon ako ng tiwala. Akala ng tiyuhin ko, kung haharangan niya ang lokal na pantalan, mapipilitan niya akong mamatay. Hindi niya alam na napakalaki ng dagat na ito. Higit sa isang pantalan ang mayroon.
Umuwi ako sa merkado na puno ng truck na may palamigan. Naghihintay na si Xiaolin sa labas ng cold storage. Nang makita ang truck, nagniningning ang kanyang mga mata. Magdamag naming inalis ang mga produkto. Pinahiran ang yelo, ang dongsingban at mga alimango sa ilog na ito. Bagaman hindi sila ang pinakamataas na uri ng kalidad. Ang kanilang pagiging sariwa ang lamang. Mas mababa pa sa presyo sa merkado ang kalahating porsyento. Tinawagan ko ang ilang mga dating kliyente ko. Pagkatapos nilang suriin ang mga produkto, agad silang nag-order. Bandang 10:00 ng gabi, malaking bahagi ng batch na ito ay naibenta na. Nagbabalik na puhunan na 150,000. Kinabukasan ng umaga, muli akong nagmaneho papuntang South Pier. Sa pagkakataong ito, ipinakilala ako ni Lao Chen sa dalawa pang kapitan ng barko, na naglalayag sa malalayong karagatan. Mas matatag ang kanilang supply. Nakipag-usap ako sa kanila tungkol sa intensyon ng pakikipagtulungan. Nangako ako na basta't maayos ang kalidad ng mga produkto, lahat ay babayaran ko ng buo at agad. Hindi ako magkakautang. Nagpulong ang 3 kapitan ng barko. Sa wakas ay pumayag sila. Sinabi ng isang kapitan ng barko na nagngangalang Wang, "Ahay, napakabata mo pa pero naglalakas loob kang magsimula ng mag-isa. May tapang ka." Pinahahalagahan namin ang mga mandaragat ang kredibilidad. Kung mapapanatili mo ang pagbabayad ng buo at agad, mauuna naming ibibigay sa iyo ang aming supply. Nakipagkamay ako sa kanila isa-isa. Sa wakas ay gumaan ang aking dibdib. Sa daan pabalik, tinanggap ko ang tawag ni Xiaolin. Sinabi niya na pumunta ang tiyuhin ko sa harap ng cold storage kanina. At naglibot ng ilang beses. Nakita niya kaming nagbababa ng karga. Napakadilim ng kanyang mukha. May ilang maliliit na negosyante ang nagtatanong kung saan namin kinukuha ang aming mga produkto at kung bakit mas mababa ang aming presyo kaysa sa merkado. Isinabit ko ang telepono. Habang pinagmamasdan ang mabilis na pag-agos ng tanawin sa labas ng bintana. Akala ng tiyuhin ko na sa pagtaas ng presyo ng mga lokal na produkto ay mapipilitan akong umalis. Hindi niya alam na kung mas lalo siyang maghihigpit. Lalo pang lumalawak ang aking daan. Kapag naging matatag na ang supply mula sa South Pier, mas mababa ng 10% ang aking gastos kumpara sa kanya. Agad na makikita ang kalamangan sa presyo. Sa pagkakataong iyon, hindi ako ang mabibihag. Matapos maging matatag ang supply mula sa South Pier, nagsimulang umangat ang negosyo ko sa cold storage. 1 linggo na. Bawat araw ng 3 ng umaga ay umaalis ako papunta sa South Pier upang kumuha ng mga produkto. Bago mag 10:00 ng umaga ay siguradong babalik ako sa merkado. Ang mga produktong ito ay napakapresko. At ang presyo ay 10% na mas mababa kaysa sa lokal. Ang maliliit na negosyante ay natikman ang sarap. Dami, papalaki ang mga order. Sa ika-10 araw, tumawag si Old Chen. Sabi niya may gusto siyang pag-usapan sa akin. Kinagabihan noon ay agad akong nagmaneho papunta doon. Dinala ako ni Old Chen sa isang kainan sa tabi ng pier. Nag-order siya ng ilang ulam. Naghain ng 2 baso ng alak. Diretso sa punto niyang sinabi, "Ahay, tingin ko mapagkakatiwalaan ka. Gusto kong makipag-ayos sa iyo ng eksklusibong kasunduan sa supply." Ibinaba ko ang aking chopsticks at tiningnan siya. Sabi ni Lao Chen, may 5 barko na ngayon sa pantalan sa timog na pumapalaot. Ako, si Lao Wang at si Lao Qi. Tinatayang kalahati ng mga kalakal ay hawak namin. Sa aking pagmamasid nitong mga nakaraang panahon, bawat pagkakataon, ikaw ay nagbabayad kaagad. Mahusay sa pagsusuri ng mga kalakal. Hindi kailanman mapili o mapili. Napag-usapan namin. Handa kaming unahin ang pagbibigay ng aming mga kalakal sa iyo. Ngunit may isang kondisyon. Kailangan mong tiyakin na tatanggap ka ng mga kalakal na hindi bababa sa 200,000 linggo-linggo. At ang presyo ay magiging kalahating porsyento na mas mababa kaysa sa iba. Nagbilang ako. 200,000 na dami ng kalakal. Malaki ang pressure sa akin ngayon. Ngunit kung makukuha ko ang eksklusibong karapatan sa supply, parang hawak ko na ang pinagmulan ng mga kalakal. Tumaas ang presyo ng tiyuhin ko sa pantalan at naglagay ng harang. Sa pantalan sa timog, nakakuha ako ng pinakamababang presyo. Sa ganitong paraan, kitang-kita na agad ang bentahe. Nakipagkamayan ako kay Lao Chen. Pinirmahan agad ang kasunduan. 3 buwan ang takdang panahon. Ginigaranti ako ang 200,000 na supply kada linggo. Sila naman ang gumagarantiya ng matatag na supply at pinakamagandang presyo. Pagkatapos pumirma ng kasunduan, may isa pang sinabi si Lao Chen. Sinabi niyang may mga tao raw na nagtatanong tungkol sa supply ko. Malaki ang inaalok na presyo. Gustong agawin ang linya na ito. Sinabi ni Lao Chen na ang negosyo ni Ahay ay nakasalalay sa tiwala. Mabuti ang trato mo sa amin. Hindi kami gagawa ng mga bagay na traidor. Pero kailangan mo ring mag-ingat. Matagal nang nagpapatakbo ang tiyuhin mo sa lugar. Marami siyang paraan. Tumango ako. Alam ko na.
Pagbalik ko sa palengke, halos alas 7 na ng gabi. Nandoon pa si Xiaolin sa cold storage, nag-aayos ng mga kalakal. Nang makita niyang bumalik ako, agad siyang lumapit. Sinabi niyang may 3 maliliit na supplier pa na umorder ngayong araw. At may may-ari ng restaurant na gustong makipag-usap para sa pangmatagalang kooperasyon. Kinaumagahan, pumunta ako sa restaurant. Ang pangalan ng may-ari ay Lee. Mga 40 taong gulang. May 2 siyang chain restaurant sa syudad. Malaki ang konsumo niya ng seafood araw-araw. Sinabi niyang dati siyang kumukuha ng paninda sa tiyuhin ko. Pero kamakailan lang ay napansin niyang dumarami ang namamatay na isda. Nagreklamo na siya ng ilang beses pero walang pagbabago. Dinala ko siya sa cold storage para tingnan ang mga paninda. Masusi ang pag-inspeksyon ni Boss Lee sa mga paninda. Mula sa kulay ng isda hanggang sa linaw ng mga mata nito. Bawat isa ay kanyang sinusuri. Sa huli ay tumango siya. Sinabi niyang maganda talaga ang mga paninda. Tinanong niya kung kaya kong siguraduhin ang matatag na supply. Pinakita ko sa kanya ang eksklusibong kasunduan sa supply mula sa South Pier. Pagkatapos basahin ni Boss Lee, agad siyang pumayag. Sinabi niyang simula ngayon ay lahat ng seafood para sa 2 niyang restaurant ay manggagaling sa akin. Hindi bababa sa 50,000 kada linggo. Pagkaalis ni Boss Lee, tumayo ako sa harap ng cold storage at nagyosi. Sa tindahan ng tiyuhin ko sa tapat, nakipagtalo siya sa isang tao. Malakas ang boses. Nakikita sa salamin ang ilang kahon ng patay na isda sa sahig. May customer na nagwawala, nakatutok sa mesa. Lumapit si Xiaolin at bumulong, "Boss. Narinig ko raw na mataas ang bilang ng namamatay na isda sa panig ng tiyuhin mo kamakailan. Madalas daw masira ang mga cooling machine niya. Hindi matatag ang temperatura. Marami raw na paninda ang nasisira." Hindi ako nagsalita. Tinitignan ko lang ang mga cooling machine sa tapat. Pamilyar na pamilyar ako sa mga yan. Ang kompresor ng machine No. 3 ay luma na. Kailangan itong suriin kada 4 na oras para sa temperatura. Ang condenser ng machine No. 2 ay may lamat. Kapag mataas ang karga tuwing tag-init, madalas itong nagkakaaberya. Alam ko na ang lahat ng mga depekong ito. Kaya noong nakaraang taon, nagawa kong kontrolin ang bilang ng namamatay na isda sa ibaba ng 3%. Pero hindi ito naiintindihan ng tiyuhin ko. Sanay siya sa pagbibilang. Marunong lang siya sa relasyon. Hindi niya alam ang ugali ng mga makina na ito. Kung wala ako, ang kanyang stall ay parang makinang kulang ng piyesa. Sa labas, mukhang gumagana pa rin. Ngunit sa katunayan, nagsisimula na itong bumigay. Sa gabing iyon, unang lumampas sa 100,000 ang bawat araw na kita ng aking cold storage. 600. Hinang-hinang ipinakita sa akin ni Xiaolin ang ledger. Sabi niya, "Boss, sigurado tayong kikita tayo ngayong buwan. Kita na 41,111. Tinitignan ko ang mga numero sa ledger, 9.2. Pito sa puso ko, kalmado pa rin ako. 123 10,000 kita ay wala lang para kay Uncle. 16,341. 41 sa kasagsagan niya, kaya niyang kumita ng 300,000 kada araw. Naging matatag na ang supply mula sa South Pier. Nagsisimula na ring dumami ang mga malalaking kliyente. Ang susunod na gagawin ay unti-unting sakupin ang market share ni Uncle. Hating gabi, 12 oras. Nakahilera pa rin ang ilaw sa kabilang tindahan. Nakaupo doon si Uncle mag-isa. Nakatitig sa tumpok ng mga patay na isda. Ang kanyang refrigeration machine ay naglalabas ng nakakabinging tunog. Ang temperatura sa display screen ay mabilis na nagbabago. Ibaba ko ang roller shutter. At isara ang cold storage. Bukas ng madaling araw, alas 3. May isang batch ng king crab sa South Pier na pipirmahan para sa eksklusibong supply. 3 linggo pagkatapos pirmahan ang kasunduan. Ang kita ng cold storage ko kada araw ay naging matatag sa higit 120,000. Noong hapon na yon, biglang tumawag si Old Chen. Seryoso ang pagkakabigkas. Sinabi niya na may nakipag-ugnayan sa kanya. Nag-alok ng 20% na mas mataas kaysa sa akin. Gusto kong bilhin ang mga supply mula sa South Pier. Ang taong iyon ay si Lao Liu, na pinakamalapit sa relasyon ng aking tiyuhin sa palengke. Nanlamig ang aking puso. Alam kong seryoso na ang aking tiyuhin. Sinabi ni Lao Chen, "Ahay. Nakakaakit talaga ang presyong iyon." Ngunit napag-usapan na naming ilan. Ang negosyo ay tungkol sa kredibilidad. 3 linggo pa lang ang nakalipas mula nang pumirma ng kasunduan 647, hindi ito maaaring magbago ng basta-basta. Hindi ito maaaring magbago ng basta-basta. Tumatawag ako para ipaalala sa iyo 650 nagpasalamat ako kay Lao Chen. Malaki ang ginastos ng iyong tiyuhin sa pagkakataong ito. Nagpasalamat ako kay Lao Chen. Noong gabing iyon ay nagmaneho ako patungo sa South Pier.
Nandoon ang 3 kapitan ng barko, 653, inimbitahan ko silang kumain. Inimbitahan ko silang kumain. Hindi ko nabanggit ang pagtaas ng presyo habang kumakain. Pinag-usapan lang namin ang hirap ng pangingisda. Pinag-usapan ang presyo sa merkado, 657, sinabi ni Lao Wang na papasok ng kolehiyo ang anak niya sa susunod na taon. Sinabi ni Lao Wang na papasok ng kolehiyo ang anak niya sa susunod na taon. Kulangan pa ng kaunti ang pambayad sa matrikula, 650, agad kong sinabi kay Brother Wang. Sinabi ko agad na ako na ang bahala sa tuition, Kuya Wang. Ito na ang paunang bayad sa mga supply. Bilang paunang bayad sa mga produkto. Dahan-dahang ibabawas mula sa mga susunod na supply. Sabi ni Old Zhao, nagkasakit at naospital ang kanyang asawa. Kulang sa pera, direkta akong nagpadala ng 50,000. Sabi ko, pang-emergency lang ang pera. Hindi kailangang madaliin ang pagbabayad. Pinagmasdan ako ng 3 kapitan ng bangka. Nagkaroon ng kakaibang tingin sa kanilang mga mata. Pinulot ni Old Chen ang baso ng alak at nagsabi, Ahay, mabuti ka. Kahit gaano pa kataas ang bid ng iyong tiyuhin. Hindi kami atras. Nakipag-toast ako sa kanila. Napanatag ang aking kalooban. Pagbalik sa palengke ay hating gabi na. Nakaupo ako sa opisina, nag-isip. Matatag na ang supply sa South Pier. Ngunit sigurado akong hindi titigil ang aking tiyuhin. Kung hindi niya makuha ang mga kapitan ng bangka. Siguradong sa ibang paraan siya susubok. At totoo nga, kumalat ang chismis sa palengke. May nagsasabing depektibo ang aking mga produkto. Walang quarantine certificate. May nagsasabing hindi angkop ang aking cold storage. Maaaring isara anumang oras. May nagsabi rin daw na kamag-anak ko ang kapitan. Hindi raw matatag ang supply. Ang mga salitang ito ay may detalye. 8:32 minuto. Hindi ako nagpanik, agad kong ipinadala ang quarantine certificate ng Southern Pier. Lisensya sa pagnenegosyo ng cold storage. Kontrata ng supply. Lahat ay pinikturan at ipinadala sa grupo ng maliliit na negosyante. Ang chismis ay nawasak ng walang pag-aalinlangan. Pero hindi tumigil ang aking tiyuhin. Biglang dumating ang mga tao mula sa Market Administration para suriin ang cold storage. Sabi nila nakatanggap sila ng reklamo. Naghihinala na hindi pasok sa pamantayan ang cooling equipment. Hinihingi ang pagpapatigil sa operasyon para sa pag-aayos. Handa na ako. Bago magbukas ang cold storage. Lahat ng kagamitan ay nakalagay sa pinakamataas na pamantayan. Kumpleto ang mga sertipikasyon para sa quarantine, fire safety, at insurance. 2 oras na naghalungkat ang mga inspektor. Walang nakitang mali. Sa huli ay umalis sila na parang nahihiya. Pagkaalis ng mga inspektor, mababang tinig na sinabi ni Xiaolin, Boss. Nakita ng ilan kanina. Ikaw raw ang tiyuhin ang nagsumbong sa administration. Tumango ako. Alam ko na ang mga galaw na yan. Kagaghapon ng hapon. Ang daily sales ng cold storage ko ay lumagpas sa 150,000. Opisyal na nalagpasan ang store ng aking tiyuhin. Mabilis na kumalat ang balita sa palengke. Lahat ay pinag-uusapan si Ahay. Nag-umpisa na talaga ang batang ito. Takip silim. Sa labas ng store ng kanyang tiyo, nagtipon ang isang grupo ng mga nagpautang upang maningil. Ang tiyo ko, sa panahong ito, para harangan ang aking pinagkukunan ng produkto. Naghahakot ng paninda sa pier sa mataas na presyo. Pinagsasabuatan din ang ibang stall para paigtingin ang presyuhan. Nagsimulang humigpit ang daloy ng pera. Dagdag pa sa mataas na porsyento ng mga patay na isda. Malala ang pagkawala ng mga kliyente. Lalong nagiging mahirap ang kanyang sitwasyon. Sinabi ni Xiaolin na nasira na naman ngayong araw ang No 3 chiller mo, tiyo. Namamatay ang buong kahon ng king crab. Nasa 80 ang pinsala. Pamilyar na pamilyar ako sa No 3 machine na yon. Noong nakaraang tag-init, unang nagkaproblema yon. Nagpuyat ako ng 36 na oras bago ko naayos. Alam ko ang bawat piyesa nito. Ang bawat ugali nito. Pero ngayon hindi na siya responsibilidad ko. Tumawag si Boss Lee kagabi. Sabi niya gusto rin ng kaibigan niya na kumuha ng supply sa akin. Isa siyang may-ari ng isa pang chain restaurant sa syudad. Kahit man lang 70,000 linggo-linggo ang dami. Nangako akong bibisitahin ko siya bukas. Pagkababa ng telepono, nakatayo ako sa harap ng pinto ng cold storage. Nakailaw pa ang stall sa tapat. Sa salamin, nakikita ko ang tiyo ko na mag-isang nakaupo doon. Nakaayos sa harap niya ang mga singil sa bayarin. Tila nadagdagan na naman ng ilang hibla ang puting buhok niya. Ang kanyang likuran ay tila napakatanda. Nagbawi ako ng tingin. Nilock ko ang pinto ng cold storage. Mayroon pa tayong isang batch ng Wild Yellow Croaker na darating bukas. May nag-pre-order na ang mga customer ng 200,000 halaga. Nagsimula nang may mga bumubulong sa palengke. Sabi nila hindi na raw tatagal ang store ng tiyo ko. Ang ilan sa kanyang mga lumang refrigerator ay madalas na nasisira.
Ang porsyento ng patay na isda ay tumaas na hanggang 15%. Maraming dating customer ang lumilipat na sa akin. Pagkatapos ayusin ni Xiaolin ang huling batch ng mga produkto. Masigla niyang sinabi, "Boss, ang ating purong kita ngayong buwan ay maaaring lumampas sa 500,000. Tinitignan ko ang mga numero sa ledger. Tahimik ang aking puso. Ang 500,000 ay hindi malaki kumpara sa pinakamataas na panahon ng aking tiyo. Pero para sa akin, ito ang unang tunay na sariling kita ko. Sa kalagitnaan ng gabi, sinigurado ko ang cold storage at naghanda na umuwi. Nang dumaan ako sa store ng aking tiyuhin, nakita ko siyang abala pa sa loob. Sinusubukang ayusin ang machine number 3. Mabagal at walang galing ang kanyang mga galaw. Malinaw na hindi niya naintindihan ang mga kable at piyesa. Nakatayo ako sa labas ng pinto at pinanood siya sandali. Sa huli, tumalikod na ako at umalis. Ang aking cold storage. Pagkatapos ng matatag na daloy ng pera na 150,000 kada araw, nagsimulang makipagdigmaan sa presyo ang aking tiyuhin. Noong umagang iyon, biglang may balita na kumalat sa palengke. Lahat ng seafood sa store ng aking tiyuhin ay binabaan ng presyo ng 20%. Pinalalabas niya ng lugi. Maraming maliliit na negosyante ang agad na pumunta sa kanyang store nang marinig ang balita. Si Xiaolin ay tumakbo at nagtanong sa akin, "Boss, bababaan din ba natin ang presyo?" Umiling ako. Alam ko kung ano ang ginagawa ng aking tiyuhin. Gusto niyang hilahin ako pababa sa digmaan ng presyo. Gusto niyang makipagyera sa presyo para ibagsak ako. Pipilitin akong ibaba ang presyo at malugi. O hayaang mawala ang mga customer ko. Pero may isang bagay siyang hindi kinwenta. Mas mababa ng 10% ang aking gastos. Mas matatag ang aking supply. Higit sa lahat, hindi ko kailangang makipagbasaan ng presyo sa kanya. Nagpadala ako kay Xiaolin para bumili ng mga insulated container at mga refrigerated delivery truck. Gusto kong i-upgrade ang serbisyo. Tumutok sa high-end na linya na walang patay na isda at on-time delivery. Hindi masyadong naintindihan ni Xiaolin. Sabi niya, presyo ang pinaglalabanan ng lahat ngayon. Paano ito makakatulong? Sabi ko ang price war hanggang sa dulo. Nakasalalay sa kung sino ang unang susuko. Imbes na makipagsabayan sa kanya, mas mabuting humanap ng ibang paraan. Sa susunod na 3 araw hindi ako nagbaba ng presyo. Bagkus, lahat ng aking lakas ay ibinuhos sa serbisyo. Bago lumabas ang bawat batch ng mga produkto, personal ko itong sinusuri. Tinitiyak na walang patay na isda. Ang oras ng paghahatid ay eksaktong kalahating oras. Kailanman gusto ng customer ang produkto. Kailanman ko ito ihahatid. Sa simula, may ilang maliliit na mamimili ang naakit sa mababang presyo ng aking tiyuhin. Ngunit mabilis itong nagdulot ng problema. Upang makapagbaba ng presyo ang aking tiyuhin, nagsimula siyang kumuha ng murang produkto mula sa ilang maliliit na daungan. Hindi pantay-pantay ang kalidad. Dagdag pa rito, madalas masira ang kanyang mga ref. Mataas ang bilang ng mga patay na isda. Maraming maliliit na mamimili ang nakakuha ng produkto at nalaman na bagaman mas mura ng 20% sa tingin. Sa aktual na pagkalugi, mas lumaki pa ang kanilang gastos. Pagdating ng ika-5 araw, may ilang maliliit na mamimili ang bumalik sa akin. Sabi nila okay lang kahit mas mahal ang presyo. Ang mahalaga ay ang matatag na kalidad. Hindi ako marami ang sinabi. Nagpatuloy ako sa pagbibigay ng supply. Nagpatuloy ako sa pagbibigay ng serbisyo. Tumawag si Boss Lee. Sabi niya ang kaibigan niya ay tapos ng mag-inspeksyon. At nagpa siya na ibigay sa akin ang lahat ng kanilang seafood orders. Isa ito sa pinakamalaking chain restaurant sa syudad. Hindi bababa sa 10,000 kilo bawat linggo. Sabi ni Boss Lee, ahay. Ang kaibigan ko ay pumunta rin sa iyo tiyuhin noon. Ngunit hindi matatag ang kanyang supply. Masyadong marami ang patay na isda. Kahit na mas mataas ng kaunti ang iyong presyo. Ngunit ang zero patay na isda at pagiging nasa oras ang pinakamahalaga para sa mga restaurant na ito. Nakipagpulong ako sa kaibigan ni Boss Lee. Agad kaming pumirma ng kasunduan sa kooperasyon. Mula sa susunod na linggo, lahat ng 10,000 kilo na order bawat linggo ay dadaan sa aking cold storage. Pagkatapos pumirma ng kasunduan, pabalik na sa palengke ay gabi na. Sa store ng aking tiyuhin ay may nakatambak na ilang kahon ng mga ibinalik na produkto. May ilang maliliit na mamimili na nakikipagtalo sa kanya. Sabi nila, ang presyo mo ay malaki na ang binaba. Namumula ang mukha ng tiyuhin. Nabasag ang boses. Sinabi ni Xiaolin na napakarami ng ibinabalik ng tiyuhin mo nitong mga nakaraang araw. Nabalitaan ko na higit sa 100,000 ang napunta sa mga bayad pinsala pa lang. Nakayo ako sa pintuan ng cold storage. Pinagmamasdan ang kabilang panig. Hindi pa umaabot ng 10 araw ang price war na isinagawa ng tiyuhin. Nagsimula na itong bumagsak. Talagang masikip na ang kanyang cash flow. Ngayon ay lugi pa sa pagbebenta at kailangan pang magbayad ng pinsala.
Hindi kinakaya ng mga ibinalik na produkto. Mas malala pa. Ang mga murang bilihin na binili niya para makababa ng presyo. Tuluyang sinira ang kanyang reputasyon. Maraming dating kliyente ang nawala ng tiwala sa kanya. At lumilipat na sa akin. Noong gabing iyon, lumampas sa 200,000 ang daily sales ng aking cold storage. Masayang pinakita ni Xiaolin ang ledger sa akin. Sinabi na ang net profit ngayong buwan ay maaaring lumampas sa 800,000. Tinitignan ko ang mga numero sa ledger. Tahimik ang aking puso. Ang price war ay hindi kailanman tungkol sa kung sino ang mas mahigpit magbaba ng presyo, kundi tungkol sa kung sino ang makakatiis hanggang sa huli. Akala ng tiyuhin ko ay magagapi niya ako sa pamamagitan ng mababang presyo. Hindi niya alam na ang tunay na depensa ay kalidad at serbisyo. Sa hating gabi, bukas pa rin ang ilaw sa kabilang stall. Nakaupo doon mag-isa ang tiyuhin. Nakaharap sa kanya ay isang malaking tambak ng mga invoice at return slips. Patuloy na tumutunog ang kanyang telepono. Malamang tinatawagan siya ng mga nagpapautang. Isinara ko ang pinto ng cold storage. Handa nang umuwi at magpahinga. Bukas ay may paparating na Australian lobster. Iyon ang unang order para sa restaurant ng kaibigan ni Boss Lee. Hindi dapat magkaroon ng anumang pagkakamali. Nang makarating ako sa pasukan ng market, sumilip ako pabalik sa store ng tiyuhin ko. Sa dilim, ito ay mukhang napakalamig at tahimik. Ang singboard na nakasabit doon ng mahigit 10 taon ay umuugoy sa hangin. Naglalabas ng tunog na iyayay. Mayroon ng mga taong bumubulong sa palengke. Sinasabi na ang tiyuhin ay nagkamali sa price war na ito. Hindi niya na-drug si Ahay. Sa halip, nalubog ang sarili niya sa putik. May nagsasabi rin, kung magpapatuloy ang trend na ito, hindi na makakatagal ang store ng tiyuhin sa buwang ito. Hindi ako nakisali sa mga usapang ito. Tahimik ko lang ginagawa ang aking trabaho. Kinabukasan ng umaga. Nakadeliver sa tamang oras ang mga Australian lobster na yon. Ako mismo ang mag-inspeksyon, magbubukod at magde-deliver. Isang buong serbisyo. Gagawin kong perpekto. Pagkatapos matanggap ng kaibigan ni Boss Lee ang mga produkto, agad siyang nagdagdag ng order na 50,000 halaga. Natalo na siya sa labanan ng presyo. 3 araw matapos ang labanan ng presyo, may malaking nangyari sa palengke. Ang pinakamalaking buyer sa syudad, si Boss Zhang ng Jinding Grand Hotel ay magdadaos ng kasal ng kanyang anak. Mayroon siyang 300 lamesa. Napakalaki ng kailangang seafood. Sino man ang makakuha ng transaksyong ito, ay halos makakatayo na sa merkado. Ang restaurant ni Boss Zhang ay 20 taon ng bukas. Palagi itong ang unang pagpipilian para sa mga upscale na handaan. Sa mga taong ito, ang kanyang mga seafood ay mula kay Uncle. Sobrang lapit ng relasyon nilang dalawa. Ang kasal ay nakaschedule sa Sabado. Nagsimula na ang paghahanda ng mga sangkap 3 araw bago. Para sa transaksyong ito, si Uncle halos inilagay na ang lahat ng kanyang puhunan. Nais niyang gamitin ang pagkakataong ito upang bumangon. Biyernes ng hapon, biglang kumalat ang balita sa merkado. Nagkaproblema ang Jinding Grand Hotel. Tumakbo si Xiaolin at sinabi, naging malaking problema ang mga seafood na binigay ni Uncle. Kalahati ng king crab ay namatay. Hindi na rin sariwa ang mga Australian lobster. Nagalit si Boss Zhang sa restaurant. Kinailangan ni Uncle na magbigay agad ng kapalit. Kung hindi, kakanselahin ang kontrata. Nakatayo ako sa harap ng cold storage. Nakita ko mula sa malayo na magulo ang stall ni Uncle. Tumatawag siya para kumuha ng supply. Ngunit Biyernes na ng gabi ngayon. Mag-umpisa ang handaan bukas sa tanghali. Hindi nakakayanin kung kukuha pa ng paninda mula sa ibang lugar. Hindi nakakayanin kung kukuha pa ng paninda mula sa ibang lugar. Ang mga paninda sa lokal na pantalan. Naubos na niya sa pagbili ng mahal kaya nagalit na ang lahat. Walang gustong magbenta sa kanya ngayon. 6:00 ng hapon. Si Boss Zhang mismo ang pumunta sa palengke. Siya ay nasa 50. Kadalasan ay mabait siya. Ngunit ngayon ay namumutla ang mukha niya. Nakatayo siya sa harap ng store ng kanyang tiyuhin. Malakas ang boses. Sinabi niyang sa loob ng maraming taon ng kooperasyon, palagi siyang nagtiwala sa kanya. Pero ano itong produkto na ibinigay niya ngayon? 300 lamesa para sa kasal. Ang mga bisita ay kilala at maimpluwensya. Paano siya magpapaliwanag? Pawis na pawis ang tiyuhin. Tuloy-tuloy ang pagsasalita. Sinabi niyang gagawa siya ng paraan para makapag-supply ng kapalit. Sinabi niya na kung hindi siya makakapagbigay ng dekalidad na produkto bago mag 10:00 ngayong gabi, hindi na rin niya kailangan pang makipagkooperasyon. Umiikot si Boss Zhang para umalis. Nakita niya akong nakatayo sa labas ng kabilang cold storage. Natigilan siya saglit. Lumapit siya. Tinagal niya kung ako nga si Ahay. Tumango ako. Diretsong tinanong ako ni Boss Zhang kung mayroon ba akong produkto ngayon. Kailangan niya ng 50 piraso ng king crab. Kailangan niya ng 80 kilo ng Australian lobster.
Kailangan niya ng 100 kilo ng spotted grouper. Lahat ay kailangang buhay. Maganda ang kalidad. Maaari bang maihatid sa hotel bago mag-alas 10 ngayong gabi? Mabilis na nag-isip sa isip ko. Hindi sapat ang mga nakaimbak sa cold storage. Pero sa South Pier naman, kakadating lang ni Lao Chen ng isang batch ng produkto ngayong araw. Alam ko ang kalidad. Mula sa South Pier papunta sa syudad. Tapos ay de-deliver sa Golden Ding Hotel. Mahigpit ang oras. Pero hindi ito impossible. Sinabi kong kaya kong gawin. Pero kailangan ko munang pumunta para inspeksyonin ang produkto. Para masigurong walang problema sa kalidad. Tiningnan ako ni Boss Zhang. Tahimik siya ng ilang segundo. Sa huli ay tumango siya. Sinabi niya na ito ay kasal ng kanyang anak. Hindi pwedeng magkaroon ng anumang pagkakamali. Agad akong tumawag kay Lao Chen. Sinabi ko sa kanya na itabi para sa akin ang batch ng produkto na dumating ngayon. Tapos tinawag ko si Xiaolin. Sumakay kami sa refrigerated truck at dumiretso sa South Pier. Nakarating kami sa South Pier ng alas -7:30 ng gabi. Nakapaghanda na pala ang produkto ni Lao Chen. Isa-isa ko itong ininspeksyon. Para masigurong lahat ay buhay na buhay. Pagkatapos masuri ang mga kalakal, agad na ikinakarga sa sasakyan para bumalik. Bumalik sa palengke ng alas 9 ng gabi. Kami ni Xiaolin ay magdamag na nagbukod-bukod. Bawat detalye ay hindi namin binigyan ng bahala. 9 oras 40 minuto. Nakargahan na ang mga kalakal sa sasakyan. Diretso patungo sa Jinding Grand Hotel. Nang makarating sa hotel, eksaktong 9 oras 55 minuto. Si Boss Zhang ay naghihintay na sa kusina. Personal niyang sinuri ang mga kalakal. Buhay na buhay ang bawat king crab. Ang hipon ay nakatayo. Kumpleto ang bigot ng Australian lobster. Puno ng sigla. Matingkad ang pula ng hasang ng tiger grouper. Malinaw ang mga mata ng isda. Pagkatapos suriin ni Boss Zhang ang mga kalakal. Nagpakita na ng ngiti sa kanyang mukha. Tinapik niya ang aking balikat at sinabing ahay. Walang problema ang mga kalakal na ito. Nasagip mo ang aking pangangailangan. Sinabi kong nararapat lamang. Tumingin si Boss Zhang sa akin at sinabi, Binisita. Malaking tulong ang ginawa mo sa akin ngayon. Sa susunod, gusto kong pag-usapan natin ang pangmatagalang kooperasyon. Tumango ako. Bumalik sa palengke ay hating gabi na, alas 11. Ang pwesto ng tiyuhin ko sa tapat ay may ilaw pa. Sa pamamagitan ng salamin, makikita siyang nakaupo doon ng mag-isa. Sa harapan niya ay nakalatag ang mga patay na king crab at lobster. Nakalagay ang kanyang cellphone sa mesa. Madilim ang screen. Malamang ay hindi na sinasagot ni Boss Zhang ang kanyang tawag. Sinabi ni Xiaolin, Boss, tapos na talaga ang tiyuhin mo sa pagkakataong ito. Ang Jinding Grand Hotel ang pinakamalaking kliyente sa syudad. Kapag nawala ang kliyenteng ito, halos wala na siyang pagkakataong makabangon. Hindi ako sumagot. Sinara ko lamang ang pinto ng cold storage. Kailangan ko pang tumulong sa hotel bukas. Tiyakin na magiging maayos ang handaan sa kasal. Sa araw ng kasal, Sabado, maagang nagtungo ako sa Jinding Grand Hotel. Nakasipagsigla ang kusina. Personal kong binantayan ang paghahanda ng bawat putaheng seafood. Ang king crab ay talagang perpekto. Ang sashimi ng Australian lobster ay napakasariwa. Ang tiger grouper, pagkatapos steamed, ang karne ay malambot at masarap. Pinapamahalaan ni Boss Zhang ang mga bisita sa banquet hall. Pabalik-balik ang tingin sa kusina. Nakangiti siya palagi. Alas 12 ng tanghali. Opisyal nang nagsimula ang handaan. Pinuri ng 300 lamesa ng mga bisita ang mga putaheng seafood. May ilang boss na nagtanong kay Boss Zhang noong sandaling iyon. Saan galing ang mga panindang ito? Ngumiti si Boss Zhang at sinabi. Isang kabataan sa palengke ang nagsupply nito. Talagang maganda ang kalidad. Pagdating ng alas 3 ng hapon, pinapunta ako ni Boss Zhang sa kanyang opisina. Nagpa-serve siya ng tsa. Umupo siya at nag-umpisa ng sigarilyo, sinabi niya kay Ahay. Dahil sa'yo ngayon. Kung hindi, kahihiyan ang sinapit ko. Binaba ni Boss Zhang ang kanyang kamay. Sinabi niyang sa pakikipagtulungan ko sa aking tiyuhin sa loob ng maraming taon. Noong una, maganda talaga. Pero nitong huling 2 taon, lalong lumala. Mataas ang porsyento ng patay na isda. At ang ugali ay mapagmataas. Kapag may problema, hindi niya kinikilala ang pagkakamali. Mga dahilan lang ang laging binibigay. Ang nangyari sa kasal na ito, nagbigay sa kanya ng linaw. Sinabi ni Boss Zhang, Old High. Nagpasya na ako. Simula ngayon, lahat ng seafood ng restaurant ay manggagaling sa'yo. Mayroon akong 2 tindahan dito. At least 200,000 ang dami kada linggo. Masisiguro mo ba ang supply? Sinabi kong masisiguro ko. Ang supply mula sa South Pier ay matatag. Ang kalidad ay garantisado. At mayroon akong professional na cold chain delivery dito. Walang patay na isda at eksaktong darating sa oras. Pagkatapos marinig ni Boss Zhang, tuminatumango ng may kasiyahan.
Sinabi niyang sa susunod na Lunes ay pupunta sa restaurant para pumirma ng formal na kasunduan. Magsisimula ang pagpapatupad simula sa susunod na buwan. Kapag nakuha ang deal na ito, ang arawang daloy ng aking cold storage ay magiging matatag sa mahigit 300,000. Lubusang malalampasan ang antas noong kasikatan ni Uncle. Nagmaneho ako pabalik sa palengke. Sa daan, nakatanggap ako ng ilang tawag. Lahat ay mula sa mga negosyanteng dumalo sa piging ng kasal. Tinatanong ako kung kaya ko silang suplayan. Isinulat ko ang bawat contact number. Nagkasundo sa oras para bumisita. Sinasabi na sa palengke ngayon. Pagkatapos makuha ni Ahay ang order ng Jinding Grand Hotel. Magsasapilatan na siya. 8 ng gabi. Nakatayo ako sa harap ng cold storage. Tinitignan ang tindahan ng aking tiyo sa tapat. Nakailaw pa rin. Ngunit bakante sa loob. Nasa loob lang mag-isa ang aking tiyo. Sa harap niya ay isang tumpok ng mga resibo. Hawak ang calculator. Patuloy na pinipindot. Lumapit si Xiaolin. Pinahinang boses na sinabi, "Boss, nabalitaan ko na pinakiusapan ng tiyo mo si Boss Zhang ngayon para humingi ng pabor." Ngunit hindi man lang siya pinapasok ni Boss Zhang. May nagsasabi rin na ang mga paninda para sa kasal ng tiyo mo ay naiwan sa kanya ngayong pagkakataon. Ang lugi ay hindi bababa sa 300,000. Hindi ako nagsalita. Kumuha lang ako ng sigarilyo. Talagang tapos na ang tiyo ko ngayon. Nawala ang Jinding Grand Hotel, ang pinakamalaking kliyente. Ganap na naputol ang kanyang daloy ng pera. Dagdag pa ang lugi sa price war noon. At ang mga mataas na interes. Hindi na niya kaya. Nagsimulang may mga tao sa palengke na pribadong nag-uusap. Sinasabi na ang tindahan ng aking tiyo ay hindi makakalampas sa buwang ito. May nagsasabi rin na ang kanyang ilang luma at gamit na mga ref ay tuluyan ng nasira. Hindi na maaayos kahit anong gawin. Kinabukasan, bumisita ako sa ilang mga boss na nakilala ko sa kasal. Sila ay mga kilalang may-ari ng restaurant sa lungsod. Mataas ang kanilang pangangailangan sa sariwang isda. Dinala ko sila sa cold storage upang tingnan ang mga paninda. At detalyadong ipinakilala ang mga supply mula sa South Pier. At ang serbisyo sa paghahatid. Lubos na nasiyahan ang ilang mga boss. Pumirma sila ng kasunduan sa layunin ng kooperasyon sa lugar. Kasama ang order ng Jinding Grand Hotel. Mayroon na akong pangmatagalang kooperasyon sa 5 malalaking restaurant ngayon. Ang lingguhang kabuang halaga ay lumampas sa 400,000. Masiglang sinabi ni Xiaolin, "Boss, talagang umaangat na tayo ngayon." Tinitingnan ko ang mga kontrata sa aking kamay. Kalmado ang aking isip. Mula sa 120,000 hanggang ngayon. Sa loob ng wala pang 2 buwan. Hindi lang ako tumatad. Nakuha ko rin ang pinakamataas na kalidad ng mga kliyente sa merkado. Nang hapon ding iyon, pumunta ako sa South Pier. Nakipag-usap kay Lao Chen at sa iba pa tungkol sa supply ng produkto at dami. Sinabi ni Lao Chen na walang problema. Mayroon pa silang 2 barko na magagamit. Tinitiyak ang matatag na supply. Nang makabalik sa palengke ay dapit hapon na. Nakita ko ang pwesto ng aking tiyuhin. May grupo na naman ng mga nagpapautang. Malalakas ang kanilang boses. Nagmamadali siyang magbayad. Nakatayo ang aking tiyuhin doon. Nakakalat ang buhok. Maputla ang mukha. Mukha siyang tumanda ng 10 taon. Sinabi ni Xiaolin, "Boss, narinig ko na muling nagloan ang iyong tiyuhin sa bangko ngayong araw." Ngunit tinanggihan. Ang kanyang kabuang utang ay mahigit 1 milyon. Hindi niya kayang bayaran. Hindi ako sumagot. Bumalik lang ako sa cold storage para magtrabaho. Mayroon pa akong kailangang kunin na kargamento bukas. Hindi ito maaaring maantala. Matapos makuha ang order mula sa Golden Ding Grand Hotel. Ang pang-araw-araw na kita ng aking cold storage ay matatag sa mahigit 300,000. Ngunit alam ko, hindi sapat ang ilang malalaking hotel lamang. Ang maliliit na mamimili sa merkado ang siyang pangunahing base. Tanging sa pag-iisa sa kanila. Maaari kong tunay na kontrolin ang merkado na ito. Nang hapon ding iyon, sa palengke, mahigit 10 maliliit na mamimili na may magandang relasyon sa akin. Pinatawag ko sa cold storage. Sila ang aking pinaglaanan ng kalahating taon na pagtakbo. Ang ilan ay tinulungan ko sa pagbabayad ng kapital. Ang ilan ay tinulungan kong lutasin ang problema sa supply. Naglagay ako ng tsaa para sa kanila. Direkta kong sinabi ang aking mga plano. Sinabi ko na ang kompetisyon sa merkado ay matindi ngayon. Mahirap mabuhay ang maliliit na mamimili na mag-isa. Nais kong magtatag ng isang alliance sa supply at pagbebenta. Gamit ang aking cold storage bilang sentro. Isasama ang supply ng produkto. Parehong presyo. Pinag-isang paghahatid. Magkakapit-bisig tayo para sa proteksyon. Pagbabahagi ng tubo. Ang ilang maliliit na negosyante ay nagtinginan. May nagtanong kung paano mismo gagawin ang operasyon. Sinabi kong napakasimple lang. Una, pinag-isang supply ng produkto.
dadaan sa akin. Ginagarantiya ko na ang kalidad at presyo ay pinakamainam. Sa paghahatid, gagamitin ang aking cold chain truck para mabawasan ang pinsala. Pangatlo, ang tubo ay hahatiin ng proporsyonal. Kukunin ko ang 3 bahagi. Kayo ang kukuha ng 7 bahagi. May isang malayang negosyante na nagngangalang Wang na nagsabi, "Ahay, maganda ang ideya mo. Pero bakit kami makikipagsosyo sa'yo?" "Maganda ang ideya mo." Sabi ko, "Brother Wang, matagal na tayong magkasosyo. Dapat alam mo kung anong klaseng tao ako. Saka kung gusto ko kayong diktahan, magagawa ko yun ngayon din. Ang pagbuo ko ng alyansang ito ay para kumita tayong lahat. Hindi naman ako lang ang kumakain ng lahat." Sabi ng isa pang maliit na negosyante kay Ahay, "Anong gagawin mo sa uncle mo? Maaaring hindi na siya malakas ngayon. Pero nag-manage siya ng market ng mahigit 10 taon. Mayroon pa rin siyang koneksyon. Kung makikipag-partner kami sa'yo, mananakit ba siya sa amin?" Sabi ko hindi na niya kaya ang sarili niya ngayon. Saan siya kukuha ng lakas para bantayan kayo? At saka, sa negosyo, ang tinitingnan ay kakayahan. Hindi koneksyon. Nag-usap ang ilang maliliit na mamimili ng sandali. At sa huli ay tumango silang lahat. Sabi nila, "Ahay, ikaw ay maaasahan. Kami ay naniniwala sa iyo." Sa gabing iyon, nakipagkasundo ako sa 13 maliliit na supplier. Simula sa susunod na linggo, lahat ng kanilang supply ay dadaan sa akin. At ang paghahatid ay gagamit din ng aking cold chain trucks. Nangako ako na masisiguro ang matatag na supply. Pinakamahusay na presyo, walang pagkalugi. Masiglang sabi ni Xiaolin, "Boss, ngayon, tunay nating napagsama-sama ang merkado. Kapag umandar na ang samahang ito sa supply at distribusyon, makokontrol ko ang karamihan ng supply at mga benta sa pamilihan. Lalong mapipiga ang bahagi sa merkado ng iyong tiyuhin. Mas magiging mahirap ang kanyang sitwasyon." Formal na umandar ang samahan. Nagdala ako ng malaking dami ng mga produkto mula sa timog na pantalan at ipinamahagi sa mga miyembro ng samahan. Ang mga delivery truck ay dumating sa oras ayon sa naka-schedule. Bawat batch ng produkto ay walang sira. Pagkatanggap ng mga maliliit na supplier ng kanilang mga produkto, agad silang nagbigay ng thumbs up. Sabi nila, iba talaga ang magtrabaho kay Ahay. Mabilis na kumalat ang balita sa pamilihan. Si Ahay ay nagtatag ng samahan sa supply at distribusyon. Pumasok na ang 12 ng maliliit na magsasaka. Nagkakaisa na sila para sa kabutihan ng lahat. Lalong gumaganda ang negosyo. Narinig ng tiyuhin ang balitang ito. Lalong pumangit ang mukha niya. Ang kanyang bahagi sa merkado. Halos wala nang natira dahil sa akin. Ngayon ay pinagsama-sama ko pa ang maliliit na magsasaka. Tuluyan na siyang nawalan ng kakayahang makipagkumpetensya. Sinabi ni Xiaolin, "Boss, ang tiyuhin mo ay naghanap ulit ng ilang maliliit na magsasaka ngayong araw. Gusto niya silang ibalik. Pero walang pumansin sa kanya. May nagsabi pa sa kanya ng harapan. Ngayon ay kasama na nila si Ahay. Matatag ang supply ng produkto. Makatarungan ang presyo. Bakit pa sila babalik sa'yo?" Hindi ako nagsalita. Nagpatuloy lang ako sa aking ginagawa. Pagkahapon na yon, tinawagan ako ni Lao Chen. Sinabi niya na may dumating na 2 bagong barko sa South Pier. Mas marami na ang supply. Tinanong niya kung maaari ko bang dagdagan pa ang supply. Sobrang dami ng kanilang produkto doon. Kailangan natin ng matatag na benta. Sabi ko, walang problema. Ngayon na mayroon na tayong samahan sa pagbebenta. Bukas na bukas ang aking mga benta. Kahit gaano karaming stock, kayang ibenta. Ibinalibag ang telepono. Nakatayo ako sa harap ng cold storage. Nakatingin sa store ng aking tiyo sa tapat. Nakikipagtalo siya sa isang nagpautang. Malakas ang boses. Sumigaw ang nagpapautang na sinisingil ang utang niya. Huwag maghanap ng dahilan. Namumula ang mukha ng tiyuhin. Patuloy na nagpapaliwanag na bigyan pa siya ng ilang araw. Makakahanap siya ng paraan para makabayad. Ngunit hindi nakikinig ang nagpapautang. Direktang nagbabanta na kung hindi niya mababayaran ang pera ngayong linggo. Demanda siya sa korte. Lumapit si Xiaolin at ibinulong na, "Boss, narinig ko na ang utang ng tiyuhin mo ngayon. Lampas na sa 1.5 milyon. Hindi sapat kahit isanla pa ang stall niya para bayaran ang utang. Talagang wala na siyang pagpipilian ngayon." Nakatayo ako sa pintuan ng cold storage. Nakikita ko ang buong palengke na puno ng ilaw. Maraming tao ang dumadaan. Isang abalang tanawin. Habang ang stall ng tiyuhin sa tapat ay mukhang napakalamig. Sinabi ni Xiaolin, "Boss, ngayon ang kumakalat sa palengke. Ikaw ang tunay na boss ng palengke na ito. Tapos na ang panahon ng tiyuhin mo." Hindi ako sumagot. Isinara ko lang ang pinto ng cold storage. May paparating na isang batch ng king crab bukas. Ang Supply and Marketing Alliance ay nag-order na ng 500,000. Ang palengke na ito ay akin na. Ang Supply and Marketing Alliance ay tumakbo sa loob ng 2 linggo. Maayos ang lahat.
Ang aking cold storage ay may stable na daily sales na higit sa 400,000 hanggang 500,000. Noong hapon na yon, nasa cold storage ako nagbibilang ng mga produkto. Biglang tumawag si Old Chen. Naiinip ang boses. Sinabi niyang naglabas ang Weather Bureau ng typhoon warning. Ang super typhoon ay lalapag sa loob ng 3 araw. Lahat ng barko sa dagat ay kailangang pumasok sa daungan para makasilong. Nangangahulugan ito ng hindi bababa sa 1 linggo. Walang sariwang seafood na mabibili sa palengke. Kinabahan ako. Agad kong tinanong si Old Chen kung pwede pa bang magpadala ng produkto. Sinabi ni Old Chen na ito ang huling araw. Simula bukas lahat ng barko ay kailangang pumasok sa daungan. Mayroon pa siyang 1 batch ng produkto. Tinanong kung gusto ko. Sinabi kong lahat. Pupunta ako agad. Binaba ang telepono. Agad kong tinawag si Xiaolin. Diretso ang takbo ng cold chain van patungong South Pier. Habang nagmamaneho ako, nag-isip ako. Naubos ang supply sa merkado tuwing may bagyo. Siguradong tataas ng husto ang presyo ng lamang dagat. Kung makakapag-imbak ako ng sapat bago pa, hindi lang masisiguro ang supply para sa mga miyembro ng samahan, kundi pati na rin ang pagpapatatag ng merkado. Pagdating sa timog na pantalan, gabi na. Si Lao Chen at ang iba pa ay nag-aalis ng karga ng mabilisan. Matapos mailipat ang karga mula sa pantalan, nagdesisyon agad, tatanggapin ang lahat ng stock sa halagang 300,000. Nag-transfer agad ng pera. Sabi ni Lao Chen, ahay, malakas ang dating ng bagyong ito. Kailangan mong maghanda. Sa tingin ko ay titigil ito ng 1 linggo sa pinakamababa. Siguradong maubusan sa merkado. Tumango ako. Sinabi kong alam ko ang aking ginagawa. Nagdala ng mga produkto pabalik sa merkado magdamag. Madaling araw na 11:00 ng gabi. Nagsimula kaming mag-sort at mag-package ni Xiaolin para sa bodega. Sinuri ko talaga ang backup power ng cold storage. Upang matiyak na hindi magkakaroon ng power outage habang may bagyo. Kinabukasan ng umaga. Nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa bagyo sa merkado. Maraming may-ari ng stall ang nag-imbak ng mga produkto ng madalian. Ngunit karamihan sa mga barko ay nakadaong na. Walang mabiling produkto. Sinabi ni Xiaolin, boss. Ngayon, lahat ay nag-agawan ng mga produkto sa merkado. Tumaas na ng 30% ang presyo. Sabi ko, huwag magmadali. Unahin nating siguruhin ang supply para sa mga miyembro ng alyansa. Ang mga sobrang produkto, titingnan natin ang sitwasyon. Tinipon ko ang mga miyembro ng alyansa para sa isang pulong. Sabi ko, darating ang bagyo. Maubusan ang merkado ng hindi bababa sa 1 linggo. Nag-imbak na ako ng mga produkto ng maaga. Upang matiyak na ang supply ninyo ay hindi maapektuhan. Hindi tataas ang presyo. Nakaramdam ng ginhawa ang ilang maliliit na negosyante nang marinig ito. Sinabi nila, ahay, matalas talaga ang iyong pangitain. Kung hindi, mapipilitan kaming magsara ngayong pagkakataon. Pagkatapos ng pagpupulong, nagsimulang lumapit sa akin ang ibang may-ari ng mga stall sa palengke. Nais nilang bilhin ang mga kalakal sa mataas na presyo. Tinanggihan ko silang lahat. Ang supply ay dapat unahing garantiya para sa mga miyembro ng alyansa. Sa hapon, may balitang narinig ako. Nag-ipon din ang mga kalakal ang iyong tiyuhin. Sinabi ni Xiaolin na nangutang ng malaking interes ang iyong tiyuhin. Bumili ng malaking dami ng kalakal sa mataas na presyo mula sa ilang maliliit na pantalan. Nabalitaan kong nais niyang kumita ng malaki at makabangon sa panahon ng bagyo. Nanlamig ang aking dibdib. Wala nang mapupuntahan ang tiyuhin ko ngayon. Sumugal na siya ng husto sa pagkakataong ito. Ngunit ang kanyang luma at ilang mga refrigerator ay hindi kakayanin ang bigat. Kapag nagkaproblema ang malaking dami ng kalakal, magiging malaki ang pinsala. Noong takip silim ng araw na yon, espesyal kong binisita ang store ng aking tiyuhin. Pinag-uutos niya sa mga manggagawa na ilipat ang mga kalakal sa bodega. May ngiti na bihira kong makita sa kanyang mukha. Ang kanyang ilang mga refrigerator ay pinaandar sa pinakamataas na lakas. Naglalabas ng nakakabinging ugong. Nakatayo ako sa tapat. Pinagmamasdan ang mga lumang makina. May masamang kutob akong nararamdaman. Lumapit si Xiaolin. At bumulong, boss. Ang imbak ng iyong tiyo ay aabot sa ₱250,000. Kaya ba ng mga lumang makina niya yon? Umiling ako. Hindi ako nagsalita noong gabing iyon. Sinuri ko muli ang lahat ng kagamitan sa cold storage. Gumagana ng maayos ang chiller. Ang temperatura ay nanatiling stable sa -5°C. Natapos na ang pagsubok sa backup power supply. Handa na itong gamitin anumang oras. Naghanda rin ako ng ilang maliliit na generator. Para sa anumang mangyari. 12 ng hating gabi. Nakatayo ako sa pintuan ng cold storage. Pinagmamasdan ang nagiging madilim na ulap sa kalangitan. Lalong lumalakas ang hangin. Ayon sa forecast ng weather station,
Ang bagyo ay tatama ng madaling araw sa Makalawa. Aabot sa 140 kilometro bawat oras ang lakas ng hangin. Nakailaw pa ang sto ng tiyo ko sa tapat. Sa salamin nakikita siyang nag-iisa doon. Sa mga kargada na yon, sa mukha ay may ngiti ng pag-asa. Inakala niyang ang bagyong ito ang magiging pagkakataon niya para makabangon. Ngunit hindi niya alam na ito na marahil ang huling pako sa kabaong niya. Kinabukasan papalapit ang bagyo. Masungit ang langit. Ang hangin ay umabot na sa lakas na 8. Marami ng stall sa palengke ang nagsara ng maaga. Naghahanda para sa bagyo. Pinadoble check ko kay Xiaolin ang lahat ng kagamitan. Para masigurong walang problema. Handa na rin ang mga miyembro ng samahan. Naghihintay silang magpatuloy sa negosyo pagkatapos ng bagyo. 4:00 ng hapon. Tumawag si Lao Chen. Sabi niya mas malakas ang bagyo kaysa inaasahan. Sasabihin kong mag-iingat ako ng husto. Lahat ng barko sa kanilang panig ay nakadaong na. Pagpapatibayin. Ang daungan ay nabakante na rin. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Handa na ako sa aking panig. Nailagay ko na ang telepono. Nakatayo ako sa pintuan ng cold storage. Pinapanood ang papalubog na kalangitan. Lumalakas na ang hangin. Nagsimula ng tumulo ang ulan. Sa tindahan ng aking tiyo sa tapat. Abala pa rin siya. Ngunit napansin ko, ang screen ng kanyang pangatlong refrigerator unit ay nagsimulang kumislap. Hindi matatag ang pagpapakita ng temperatura. Nanikip ang aking dibdib. Pamilyar na pamilyar ako sa makinang iyon. Ito ay senyales ng papalapit na pagkasira. Dumating ang bagyo. Agad nitong nilamon ang buong lungsod ng malakas na hangin at ulan. Ang mga billboard sa kalsada ay sumasayaw sa hangin. Nabagok ang mga puno. Madilim ang palengke. Tanging ang mga ilaw pang emerhensya ng ilang tindahan ang kumikislap. Kami ni Xiaolin ay nagbabantay sa cold storage. Mahigpit na binabantayan ang operasyon ng mga kagamitan. Maayos ang pagtakbo ng refrigerator unit. Matatag ang temperatura. Handa na ang backup power anumang oras. 4:00 ng madaling araw. Biglang nagkaputol ang kuryente sa palengke. Agad kong sinimulan ang backup power. Nagliwanag muli ang mga ilaw sa cold storage. Patuloy ang pagtakbo ng refrigerator. Nakahanap ako ng ginhawa. Iyan ang bentahe ng paghahanda ng maaga. Nakasilip si Xiaolin sa bintana palabas. Bigla niyang sabi, "Boss, parang may nangyari sa iyong tiyuhin." Lumakad ako palapit. At tumingin sa tapat sa pamamagitan ng tabing ng ulan. Ang stall ng aking tiyo. Madilim lahat. Lahat ng mga refrigerator ay tumigil sa paggana. Hawak niya ang flashlight at nagpapalipat-lipat sa loob. Malinaw na naghahanap ng backup na power supply. Ngunit hindi siya naghanda. Sabi ni Xiaolin, "Boss, kung patuloy na mawawala ng kuryente doon, lahat ng mga paninda ay masasayang." Hindi ako nagsalita. Patuloy na binabantayan ang aking kagamitan. Ang bagyo ay tumagal ng 6 na oras. Unti-unting humina ang hangin at ulan. Pumuti na ang langit. Lumabas ako ng cold storage. Magulo ang palengke. Nakakalat ang mga bagay na nahulog at tubig. Nakabukas ang pinto ng store ng aking tiyo sa tapat. Nakaupo siya sa sahig. Napapaligiran ng mga patay na lamang dagat. Ang baho ay naaamoy kahit malayo. Sabi ni Xiaolin, "Boss, wala na ang tiyo mo." 6 na oras na nawalan ng kuryente. Lahat ng mga refrigerator ay nag-strike. Lahat ng 500,000 na paninda ay namatay. Lumapit ako para tumingin. King crab, Australian lobster, red grouper. Lahat ay naging tumpok ng bulok na karne. Nakaupo doon ang aking tiyo. Walang sigla ang mga mata. Parang nawalan ng kaluluwa. Nang makita niya ako, nagkaroon ng bahid ng komplikadong emosyon sa kanyang mga mata. Ngunit sa huli ay wala siyang sinabi. Bumaba lang siya ng ulo. Umalis ako. Hindi ko na siya tiningnan. Bumalik sa cold storage. Sinimulan kong bilangin ang mga paninda. 0 loss habang nagbabagyo. Lahat ng lamang dagat ay buhay. Agad kong inabisuhan ang mga miyembro ng alyansa na maaari na silang magsimulang mag-supply. 10:00 ng umaga. Nagbukas na muli ang palengke. Ngunit karamihan sa mga stall ay nalugi ng malaki dahil sa pagkawala ng kuryente. Wala silang mabentang produkto. Sa buong pamilihan 1,552 ako lang ang may cold storage na gumagana 1,553 sa madaling panahon 1,554 ang tanging may stock sa pamilihan ay ang Haiji Seafood 1,555 sariwa. Maraming tumawag na buyer mula sa malalaking rest. Ang bodega ko lang ang gumagana pa. Sa madaling panahon, ang tanging may stock sa pamilihan ay ang Haiji Seafood. Sariwa, maraming tumawag na buyer mula sa malalaking restaurant. Sariwang hipon, tinatanong ako kung kaya kong mag-supply. Sabi ko kaya. Ngunit ang presyo ay dapat batay sa kasalukuyang presyo sa pamilihan. Pagkatapos ng bagyo, kakaunti ang supply ng lamang dagat.
Tumataas na ang presyo. Uunahin ang mga supplier. Hindi magbabago ang presyo ng supply. Iba pang customer ayon sa presyo sa pamilihan. Ang aking cold storage ay siksikan sa araw na yon. Mga may-ari ng restaurant, individual na mamimili. Kahit ang mga may-ari ng iba pang stall ay pumunta sa akin para kumuha ng paninda. Nagbibigay ako ayon sa pagkakasunod-sunod. Tinitiyak ko na ang bawat customer ay makakakuha ng paninda. Ngunit hindi ako mag-imbak ng maramihan para magtaas ng presyo. Masayang sabi ni Xiaolin, boss. Ang kita ngayong araw ay lumampas na sa 1,000,000. Hindi ako nagsalita. Hindi ito ang resulta na gusto ko. Ngunit ito ang batas ng pamilihan. Ang mga naghanda ay nabubuhay. Ang mga hindi naghanda ay naiiwan. 3 ng hapon. Ilang mga nangungutang ang dumating sa stall ng tiyuhin. Tinitingnan nila ang tambak ng mga patay na lamang dagat. Nangingitim ang kanilang mga mukha. Isa sa kanila ay itinuro ang tiyuhin. Malakas niyang sinabi, Lauli. Paano mo babayaran ang perang hiniram mo sa amin? Magkano ang halaga ng mga bulok na panindang ito? Nakatayo ang tiyuhin doon. Nakayuko, patuloy niyang sinabi, bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Hahanap ako ng paraan para bayaran ang utang. Hindi nakinig ang mga pinagkakautangan. Direkta nilang sinabi na kung hindi mababayaran ang pera sa loob ng 3 araw, demanda siya sa korte. Isasara ang kanyang stall. Ang tiyuhin ay tila nawalan ng lakas. Sumandal sa pader at hindi makapagsalita. Sabi ni Xiaolin, boss, ang 500,000 na halaga ng paninda ng iyong tiyuhin ay nasira lahat. At may utang siyang mahigit 1,000,000. Hindi na siya makakabangon. Nakatayo ako sa labas ng cold storage. Tinitingnan ang sitwasyon sa kabilang panig. Walang anumang alon sa aking puso. Nang gabing iyon, ganap nang nakalipas ang bagyo. Nagningning ang langit. Nakatayo ako sa pintuan ng pamilihan. Pinagmamasdan ang mga bituin sa kalangitan. Ang bagyong ito ay ganap na nagbago sa ayos ng pamilihan. Sa tapat, sa stall ng aking tiyo, nakabukas pa ang ilaw. Nakatayo siya doon mag-isa. Nakatingin sa tumpok ng bulok na lamang dagat nang hindi gumagalaw. Ang mga refrigerator ay tuluyang nasira. Ang mga screen ay patay lahat. Hindi na maaayos pa. Nagsimulang mag-usap ang mga tao sa pamilihan. Sinasabi na ang aking tiyo ay ganap ng nalugi sa pagkakataong ito. Bago ang bagyo, nagtaya ng lahat. Nanghiram ng pera para mag-imbak ng produkto. Ang resulta, isang gabi ay lahat ay nawala. Hindi na siya makakabangon pa. At lalo pang dumami ang utang niya. Kinabukasan, tumawag si Lao Chen. Sabi niya pagkatapos ng bagyo. Nagsisimula ng maglayag ang mga bangka. Sa loob ng 3 araw, may bagong produkto na darating sa pantalan. Tinatanong niya kung gaano karami ang kailangan ko. Sabi ko, doblehin ang dami kumpara sa dati. Ngayon, may kakulangan sa pamilihan at mataas ang demand. Pagkatapos ng tawag, nakatayo ako sa pintuan ng cold storage, pinagmamasdan ang buong pamilihan. Pagkatapos ng bagyo, maraming stall ang naglilinis ng kanilang mga nawala. Ang ilan ay nagsara na mismo. Pero ang aking negosyo sa cold storage ay mas maayos pa kaysa dati. Noong hapon na yon, habang binibilang ko ang mga bagong dating na produkto sa cold storage, lumapit si Xiaolin at nagsabi, boss, nasa pintuan ng iyong tiyo, sabi niya gusto kanyang makita. Tumingala ako. Nakita ko sa salamin ang aking tiyo na nakatayo sa labas ng pinto. Malalanta ang kanyang buhok. May balbas. Mukha siyang pagod na pagod. Nang makita ako ng aking tiyo, gumagalaw ang kanyang mga labi. Makalipas ang mahabang panahon, 2 salita lang ang lumabas, ahay. Sinindihan ko ang isang sigarilyo. Hindi ako nagsalita, hinintay ko siyang magsalita. Matagal na tumahimik ang aking tiyo. Sa wakas ay nagsabi siya, ahay. Hinihiling ko lang sa iyo ang isang bagay. Maaari mo ba akong pahiramin ng pera? Tinitigan ko siya pero hindi ako sumagot. Nagpatuloy si uncle na magsalita tungkol sa gabing may bagyo. Nawala lahat ng mga paninda ko. Ngayon araw-araw na pumupunta ang mga pinagkakautangan ko. Sinasabing dadalhin ako sa korte. Talagang wala na akong mapuntahan. Maaari mo bang tulungan ang tiyuhin mo dahil magkapamilya tayo? Tulungan mo ang tiyuhin mo. Pinagpag ko ang abo ng sigarilyo ko. Kalmadong sinabi, tiyo. Magkano ang utang mo? Nakayuko ang tiyuhin ko habang sinasabi na kasama ang interes ay 1.6 milyon. Sabi ko, hindi ba malaking halaga ang 1.6 milyon? Tuminala ang tiyuhin ko. Medyo namumula ang mga mata niya. Sabi, ahay. Alam ko na nagkasala ako sa iyo noon dahil sa 120,000 nagkamali ako. Napalaki na ng negosyo mo ngayon. Ang 1.6 milyon ay hindi malaking bagay para sa iyo. Hiram mo sana sa akin. Tiyak na babayaran ka ni tiyo sa susunod. Tinitignan ko siya habang sinasabi, tiyo. Paano mo babayaran? Natigilan ang tiyuhin. Sinabi niyang mayroon pa akong stall na yon. Kahit hindi na ito mahalaga ngayon. Nasa magandang lokasyon pa rin ito.
Kapag nakabangon na ako, siguradong maibabalik ko sa iyo ang puhunan at interes. Umiti ako at sinabi, Tiyo. Sa tingin mo makakabangon ka pa? Nagalit ang tiyuhin ko sa sinabi ko. Namumula ang kanyang mukha. Nagpatuloy ako sa pagsasalita, bago ang bagyo, nagbigay ang Weather Bureau ng babala. Alam ng lahat na kailangan nilang maghanda ng backup power. Hindi ka naghanda, nagdesisyon kang isugal ang lahat. Humingi ka ng pautang para mag-imbak ng produkto. Iyon ang sarili mong desisyon. Ngayon ay nagkaproblema. Lumapit ka sa akin para humiram ng pera. Bakit naman? Sinabi ng tiyuhin, ahay. Magpinsan tayo. Sinabi ko noong nagbahagi tayo ng kita. Hindi mo ako itinuring na pinsan. 365 araw sa isang taon. Sumama ako sa iyo, nagpagod akong mamatay tawan. Binigyan mo ako ng 120,000. Sabi ko pinaghirapan ko lang. Ngayon naman ay nagkaproblema ka. Naaalala mo na ngayon na magpinsan tayo. Natahimik ang tiyuhin ko sa sinabi ko. Nakatayo lang siya doon na tila nawalan ng lakas. Pinatay ko ang upos ng sigarilyo at sinabi, Tiyo, matutulungan kita. Pero hindi sa pagpapahiram sa iyo ng pera. Biglang lumiwanag ang mga mata ng tiyuhin ko. Sinabi niya, ahay, sabihin mo lang basta matulungan mo si Tiyo na malagpasan ang paghihirap. Kahit anong kondisyon, okay lang. Sinabi ko, ibigay mo sa akin ang stall mo. Magbibigay ako ng 1.6 milyon para bayaran ang lahat ng utang mo. Natigilan ang tiyuhin ko. Hindi siya nagsalita ng matagal. Sinabi ko sa kanya, yung stall na yun ay isang walang laman na shell lang. Lahat ng refrigeration machine ay sira na. At nawala na rin lahat ng kliyente. Kahit hindi niya ibigay sa akin. Pupunta pa rin ang mga pinagkakautangan niya sa korte para ipasiz ito. Kaysa masiz ito, mas mabuting ibenta na lang sa akin. At least mababayaran ang mga utang. Hindi ka makukulong. Naging maputla ang mukha ng tiyuhin ko. Nanginginig ang labi niyang sinabi, ahay. Ang stall na iyan ay pinaghirapan ko ng mahigit 10 taon. Sabi ko, ang pinaghirapan ay hindi mabibili ng pera. Mayroon na lang siyang 2 pagpipilian ngayon. Maaaring ibigay niya sa akin ang stall. At bayaran ang utang. At magsimulang muli. O kaya naman ay maghintay na akusahan at isara ang stall. At makulong pa. Bahala siyang mamili. Napatulala ang uncle. Nakatayo lamang doon. Tinitingnan niya ako. Sa kanyang mga mata may galit. May hindi pagtanggap, ngunit sa huli ay naging kawalan ng lakas. Sinabi niya, ahay. Maaari mo bang dagdagan pa ang pera? Umiling ako. Sinabi kong ang 1.6 milyon ay ang presyo sa merkado. Ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang stall. Ay maganda na ang halaga niyan. Tahimik ang uncle ng matagal. Sa huli, yumuko siya at sinabi, pag-iisipan ko. Sinabi ko, ang palugit na binigay ng nagpapautang sa iyo ay 3 araw. Ngayon ay 2 araw na. Wala kang masyadong oras para mag-isip. Hindi na muling nagsalita ang uncle. Bumaling at umalis. Ang kanyang likuran. Nakayuko at mabagal ang paglakad. Para bang tumanda siya ng 10 taon bigla. Nang gabing iyon ay nakatanggap ako ng balita. Pumunta na naman ang mga nagpapautang sa pwesto ni uncle. Ngayon ay may dala silang ilang tao. Diretso nilang inilabas ang mga gamit sa pwesto. Sinabi nilang kung hindi pa makabayad bukas, ay adedemanda sila sa korte. Nakayong si uncle sa harap ng pwesto. Pinapanood ang mga tao na alisin ang kanyang mga gamit. Hindi makapagsalita. Kinabukasan ng umaga. Bumalik si uncle. Ngayon ay may hawak siyang dokumento. Ito ay ang patunay ng pagmamay-ari ng pwesto. Tumayo siya sa harap ko at matagal na natahimik. Sa huli ay ibinigay sa akin ang dokumento at sinabi niya ahay. Sumasang-ayon ako. Tinanggap ko ang dokumento. Tiningnan ko ito. Sinabi ko, uncle, sa hapon pupunta tayo sa notaryo para sa mga papeles. Tumango si uncle. Nang tumalikod ako para umalis. Pagdating sa pinto, bigla siyang huminto. Lumingon siya pabalik sa akin at sinabing, ahay. Nanalo ka. Hindi ako nagsalita. Tinitignan ko lang siyang umalis. Natapos ko ang mga papeles noong hapon na yon. At agad na sinimulan ang renobasyon. Pagdugtungin ang luma at bagong stall. Palakihin ang cold storage. Nakatayo ako sa harap ng cold storage. Tinitignan ang stall sa tapat na malapit ng maging akin. Ang plaque na nakasabit doon ng mahigit 10 taon ay naroon pa rin. Ngunit agad itong papalitan ng Hygie Seafood. Kinabukasan pagkatapos pirmahan ang kasunduan sa paglipat. Sinimulan ko na ang pagbabago sa stall. Kumuha ako ng mga profesional na renovator. Pinagdugtong ko ang lumang stall ng aking tiyo at ang aking cold storage. Tinanggal ang gitnang pader. Sa isang iglap, doble ang laki ng espasyo. Umorder ako ng 6 na bagong imported na refrigerator. Nilagyan ng pinakabagong temperature control system at backup power. Dumami rin ang cold chain delivery vehicles sa 5. Maaari ng pagsilbihan ang mas maraming kliyente ng sabay-sabay.
Habang ginagawa ang renobasyon, walang tigil ang bulong-bulungan sa pamilihan. May nagsasabing malupit daw si Ahay. Kahit sariling tiyo, hindi pinatawad. Mayroon ding nagsasabi na, kung naging mabuti sana ang tiyo kay Ahay noon, hindi ito hahantong sa ganito ngayon. Hindi ko pinansin ang mga bulong-bulungan. Nakatutok lang ako sa pag-aayos ng stall. Isang linggo pagkatapos, natapos ang pag-aayos ng bagong stall. Isang napakalaking espasyo na 1,000 metro kwadrado. 6 na bagong makina ng pagpapalamig ang nakahanay. Nakatayo ang refrigerated delivery truck sa labas. Ang karatulan ng Hygie Seafood Wholesale ay kitang-kita sa ilalim ng araw. Sa araw ng pagbubukas, wala akong ginawang seremonya. Nagpadala lang ako ng balita sa mga miyembro ng alyansa at ilang malalaking customer. Ngunit kumalat pa rin ang balita. Halos lahat sa pamilihan ay dumating para manood. Dumating si Boss Zhang kasama ang ilang may-ari ng restaurant para bumati. Tinitignan niya ang laki nito. Niyakap niya ang kanyang hinlalaki at sinabi, Ahay. Ilang buwan pa lang ang nakalipas. Nagawa mong pag-isahin ang pamilihan ng ganito. Kahanga-hanga. Dumating din ang mga miyembro ng alyansa. 13 maliliit na negosyante ang nakatayo sa harap ng bagong stall. May ngiti sa kanilang mga mukha. Sinabi nila na sumunod sa akin, ang Dayu Seafood Store. Sa nakalipas na 2 buwan, ang Dayu Seafood Store ay kumita ng mas malaki kaysa sa isang taon noon. Ang Dayu Seafood Store. Sinabi ko, lahat tayo ay magsikap ng sama-sama. Magiging mas mabuti pa sa hinaharap. Sa araw ng pagbubukas, ang araw-araw na kita ay lumagpas sa 1.5 milyon. Ang mga order ay nakapila mula umaga hanggang gabi. Ang 5 delivery truck ay walang tigil sa pag-ikot. Lahat ng customer ay natanggap ang kanilang mga order sa tamang oras. Masiglang ipinakita ni Xiaolin ang ledger sa akin. Sinabi niya, Boss, kung magpapatuloy ito, ang purong tubo natin ngayong buwan ay maaaring lumagpas sa 3 milyon. Tumango ako. 3 milyon. Ito ang kabuang netong kita ko at ng tiyo ko sa buong nakaraang taon. Ngayon ay kaya na nating gawin sa loob ng 1 buwan. Pagdating ng takip silim, nakatayo ako sa labas ng stall at tinitingnan ang buong pamilihan. Ang dating lokasyon ng stall ng tiyo ko ay akin na ngayon. Sa gabing iyon, tinipon ko ang mga miyembro ng alyansa at ilang pangunahing empleyado para sa isang pulong. Simula sa susunod na buwan, ako'y kukuha ng 2 bahagdan. Kayo ang kukuha ng 8%. Natahimik ang ilang maliliit na supplier matapos marinig ito. May isang malaking supplier na ang pangalan ay Wang ang nagsabi, Boss. Paano po ito maaari? Ikaw ang nagbibigay ng supply at distribusyon. Kailangan mo pang harapin ang panganib. Masyadong maliit ang 2%. Sabi ko, Wang Jie. Malaki na ang sukat ko ngayon. Dumalawa na ang dami, hindi rin kakaunti. Dapat kumita kayo ng higit pa. Para magkaroon kayo ng motibasyon na patuloy akong sundan. Namumula ang mga mata ng ilang maliliit na negosyante. Sabi nila, ang pagsunod sayo ay sulit na sulit para sa amin. Pagkatapos ng pulong, nakatayo ako sa labas ng stall. Maliwanag na maliwanag ang palengke. Maraming tao ang nagdaraan. Isang tanawin ng kasiglahan. Sinabi sa akin ni Xiaolin, dumating ang tiyo sa palengke ngayon. Matagal na siyang nakatayo sa may pinto. Pinagmamasdan ang bagong pwesto natin. Walang sabi-sabing umalis. Hawak ang 1.6 milyon. Nabayaran ng tiyuhin ang lahat ng utang. Ngunit ang kanyang pundasyon sa pamilihan na binuo sa loob ng mahigit 10 taon ay tuluyang nawala. Isa na lamang siyang ordinaryong tao ngayon. Hindi na siya ang dating masiglang may-ari ng stall. Sa hating gabi, isinara ko ang pinto ng stall at naghandang umuwi para magpahinga. Habang dumadaan sa labas ng pamilihan, nakita ko ang isang pamilyar na figura na nakatayo doon. Ito ang tiyuhin, nakatayo sa labas ng pamilihan. Nakatingin sa mga ilaw sa loob. Nakatingin sa karatulan ng Hygie Seafood Wholesale. Malalim ang kanyang mga mata. Nilapitan ko siya. Tumayo ako sa tabi niya. Hindi ako nagsalita. Tiningnan ako ng tiyuhin. Nagkaroon ng matagal na katahimikan. Pagkatapos ay sinabi niya, Ahay. Galingan mo. Pagkasabi nito, humarap siya at umalis. Nakatayo ako sa labas ng pamilihan. Pinagmamasdan ang kanyang likuran na naglaho sa dilim ng gabi. Nakayuko siya habang mabagal na naglalakad. Wala na. Noong una, ang pagiging matapang ng may-ari ng tindahan noon. Mula 120,000 hanggang ngayon. Sa loob ng wala pang 3 buwan, nagawa ko ang isang kumpletong pagbaliktad. Ang pinakamalaking tindahan sa palengke. Ang pinaka-stable na supply. Ang pinakakalidad na mga customer. Lahat ay nasa akin. Ang palengking ito ay akin na ngayon. Katapusan na ng 2025, ngayong taon 2026,
12-2-1-2-6-6-4-2-2-1-3-2. Katapusan na ng taon ngayong taon. Mula sa paghiwalay noong simula ng taon na may 120,000 hanggang sa kontrolin ang buong palengke. Parang isang ibang mundo. Noong hapon na yon, tinipon ko ang lahat ng empleyado at miyembro ng alyansa. Naghanda ako ng mahigit 10 lamesa sa bagong tindahan. Si Xiaolin, si Lao Chen, si Lao Wang, si Lao Zhao. At 13 maliliit na negosyante. Lahat ng kasama kong nagsikap. Nang tumayo ako, itinaas ko ang baso upang bilangin ang taon na ito. Maraming salamat sa suporta ninyong lahat. Ngayon ang araw ng pamamahagi ng tubo sa katapusan ng taon. Tinupad ko ang aking pangako. Si Xiaolin ang unang nakatanggap ng pamamahagi ng tubo. Binigyan ko siya ng pulang sobre. Naglalaman ito ng 200,000. Dati ang kanyang buwanang sahod ay 12,000. Nangako ako sa kanya na kung magiging magaling siya, sa katapusan ng taon ay may pamamahagi ng tubo. Ang 200,000 na ito ay nararapat sa kanya. Ang 13 maliliit na negosyante ay nakatanggap din ng pamamahagi ng tubo. Ayon sa kasunduan, 8 bahagi para sa kita at 2 para sa amin. Sila ang nakakuha ng malaking bahagi. Bawat isa ay nakatanggap ng 100,000. May ilan pa nga na umabot sa milyon. Hindi makapagsalita si Xiaolin at ang mga maliliit na negosyante sa kanilang tuwa. Dati silang nagtatrabaho sa iba. Nagsisikap buong taon, ang kinikita lang ay mahigit 100,000. Nang sumama sila kay Ahay ng ilang buwan, mas malaki pa ang kinita nila kaysa sa ilang taon nilang pinaghirapan dati. Sabi ko, kasama ko kayo. Hindi ko kayo pababayaan. Sa susunod na taon, magtuloy tayo sa pagtatrabaho ng mabuti, mas gaganda pa. Dumating ang mga kapitan ng barko tulad ni Lao Chen. Naghanda ako ng isang malaking regalo para sa bawat isa sa kanila. Salamat sa inyong suporta ngayong taon. Pumalakpak si Lao Chen sa balikat ko at sinabing, Ahay. Mabait ka talaga. Hindi kami nagkamali ng pinili. Pagkatapos ng 3 baso ng alak, habang lalong umiinit ang kapaligiran, ilang maliliit na negosyante ang nagsimulang magbalikan ng mga karanasan nila nitong mga nakaraang buwan. Sinabi nilang noong una ay hindi nila ako pinaboran sa palengke. Naisip nilang hindi ako mananalo laban kay Tio. Hindi nila inasahan na sa loob lamang ng ilang buwan. Gana-ganang nabaligtad ang sitwasyon. Hating gabi na nang matapos ang salo-salo. Nakatayo ako sa harap ng aking tindahan. Lumapit si Xiaolin, hawak ang isang ledger at pinakita ito sa akin. Sinabi niyang mula nang magbukas hanggang ngayon, ang kabuang kita ay 23 milyon. Ang netong tubo ay 8.5 milyon. Kinuha ko ang ledger. Pinagmasdan ko ang mga numero. Nakipagsosyo ako kay Tio buong taon kahapon. Ang kabuang kita ay mahigit 5 milyong. Ang netong tubo ay 2.85 milyon. Nakuha ko ang 120,000. Nagsarili ako ng wala pang 3 buwan ngayong taon. Ang netong tubo ay 3 beses na ng noong nakaraang taon. Sa taong ito, marami akong natutunan.